Anak ng kuneho, kung hindi ka makakahanap ng trabaho, bumalik ka na lang sa pabrika natin at magtrabaho bilang tagapako. Ang mga magulang ko, buong buhay nila sa pabrika, hindi umasenso. Hindi ako dapat maging katulad nila. Mga departamento, handa na, papasok na ang binata. Lahat, mag-ingat kung may magkamali. Kasilado ang pakikipagtulungan. Roger, Roger. Ang tatay at nanay, para lang mapamana ang negosyo sa binata. Grabe ang effort, halos lahat ng kumpanya sa probinsya. Nasabihan na, paano pa siya makakahanap ng trabaho? Tigil mo na yung pagdaldal mo. Toto naman ang yaman-yaman nila. Pero hindi pinapaalam sa anak, hindi ko maintindihan yung mayayaman. Ano ba inisip nila? Kumusta? Pasensya, hindi ka bagay. Hindi mo pa nakikita ang resume ko, ako. Sunod. Kumusta? Pasensya, babae lang ang hinahanap namin. Ganun ba ako kawalang kwenta? Yaw. Sabihin mo na, matanda ka na, makinig ka na lang sa nanay mo. Kakazal ka na kayo. Ay naku, mga magulang, huwag niyo naman akong pilitin. May boyfriend na ako. Makakauwi na siya sa mga araw na ito. Pasensya. Naghahanap ka ng trabaho, naghahanap ka ng empleyado. Boss, yung sahod na 10,000, kaya ko yan. Pero yung pag-arte, Totoo na lang, ang mga magulang ko gusto nila. Ako at ang mayamang lalaki, ayaw ko, kaya kailangan kong magpanggap. Na boyfriend mo ako. Ha? Ano, may problema ba? kahit anong trabaho, gawin mo na lang, unahin mo muna. Ang mga magulang ko, hindi naman ito problema, pwede bang tulungan mo ako? Sa isang bagay. Pumunta ka sa pabrika namin, sabihin mo sa mga magulang ko, nakahanap ako ng trabaho. May pabrika kayo? Ha? Sige, sabihin mo ang pamilya mo at ang lolo ko. Medyo trabaho din. Ang lolo mo, tagapako din. Anong tagapako? Ang lolo ko, nasa top military. Research Institute nagtatrabaho, magpakita ka ng maganda. Tara, ipakita mo sa akin ang pabrika nyo. Hala, alis na. Suyao, mas gusto mo pa kasama tong pulubi na to, kesa makipagdate sa akin? Paano tayo aalis? Ito, Sakay na. hala. May problema. Nakahanap ng trabaho si Binata. Ano? Sinong baliw ang kumuha sa kanya? Guro, ito po ang pinakabagong order ng Greccia Military. Ilagay mo lang yan. Unahin ka muna ang technical difficulties and gibagong misila. Guro, may balita galing sa guard. Si Binata at ang boss niya, malapit na sa pintuan. Ano? Bilisan. Ayusin lahat. Tingnan ko kung anong klaseng boss to. Ang naglakas loob na gawing alipin. Ang anak kong si Yezhengo. Lausu, Bilisan Montag. Ayusin mo yung mga scrap ng superconductor. Sige po, Guro. Hoy, Yaya. Lolo, nadaan lang ako sa West District. Alam ko, malapit lang dito yung training center mo. Oo, ang guro ng lolo mo ay top scientist. In Greccia Military. Dalhin kita sa kanya minsan. Top military ng Greccia. Ang galing. Sige, Lolo. Ito yung pabrika namin. Sigurado ka. Hindi ito junk shop. Hindi naman sa'yo ang arte mo.
Suyaw, tinanggihan mo ako para lang makipaglandian. Kasama, tong nagbabisikletang dukha. Sa sira-sirang pabrikang to, Kahit kanino ako sumama, kahit saan ako pumunta. Wala kang pakialam. kahit ayaw mo sakin, isa kang mayamang dalaga. Dapat ba siya sa'yo? Ibenta mo man tong pabrika. Hindi sasapat sa isang maintenance ng kotse ko. Hala! Gusto ko talaga sa junk shop, mahal. Tara na. Sige Suya, mainte kayo. Lawson, boss, pwedeng takpan mo ng pulang panty. Young Burberry brief MO? Sinong worker ang nagsusuot ng brief na libo-libo ang halaga? Dapat maging maingat ka sa ganito. Ama, nakalabas pa yung Patek Philippe mong relo. Ay naku. Itama, huwag nating takutin si Bonso. Sige, alis na. Nanay, tatay, dumating na ako. Naku, ito pala ang boss ng anak natin. Ay, tinitignan ka o. Parang mas bagay na maging future daughter in law natin. Ang tarantado naman itong batang to. Hindi man lang sinabing babae ang boss niya. Pero totoo nga, ang ganda ng taste niya, katulad ko. Ay, talaga naman. Ay, ikaw pala ang boss ng aming si Xiao Fan. ZMS Suno? Ay, tignan Montag. Mas maganda pa to kesa sa akin noong bata ako. Tao po, tita. Tawagin niyo na lang akong Xiao Su. Natutuwa ako na si Xiao Fan ay nagtatrabaho sa ilalim mo, kahit parang alipin. Ay, wala pa siyang sinasabi. Satisfied ka na agad. Hindi ka ba natatakot na mascam ang anak mo? Kung satisfied na kayo, tito at tita, isasama ko na si Evan. Ay, yung Xiao Su, tungkol sa aming si Xiao Fan. Nag-background check ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ang ugali ng aming si Xiao Fan, walang kasing ganda. Hanggang ngayon, hindi pa nagkaka-girlfriend. Kahit kamay ng babae, hindi pa nahawakan. Tara na. Ay, teka. May nakita silang kahina-hinalang tao sa labas ng pabrika. Pinaghihinala ang foreign SEY na nagnanakaw ng military secrets. Dali, may tao ba diyan? Paalisin nyo. Ah, tulong. Ay, ano iyon? Ay, yun pala ang baboy na inaalagaan sa pabrika. Ita, narinig naming pupunta ka. Kaya pinapatay talaga, yon para sa'yo. Ay, itong pabrika namin, hindi naman kalakihan. Pero sapat para mabuhay ang pamilya, lalo na ang pamilya ng anak ko. Zubra-zubra pian ka. Ay nga, tulad nitong mga ito. Mga howitzer na ipapadala sa Middle East. Tito, ano pong sinabi niyo kanina? Ay, ano sinabi mo? Ah, sinasabi ko lang na yung LEG tank, hindi maayos ang pagkakasara. May lumalabas na gas. Lave tank. Pero yung logo, Ito, kamakailan sa Middle East, biglang lumitaw ang maraming bagong howitzer. Ayon sa investigasyon, galing pala sa mga LEG tank ng China. ito para sa Middle East to. Ay, ito yung in-order ni Uncle sa Middle East para pangluto ng pita bread. Sabi niya, malakas ang apoy ng Z-tank namin, kaya malutong sa labas at malambot sa loob ang pita. Crispy sa labas, malambot sa loob. Uun ka. Sigurado ka bang pangluto ng pitato? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga magulang ko. Ay nga, kung ano ang niluluto, hindi namin alam, basta. Binibenta lang namin ang mga lehitimong LEG tank. Oo, tama. Pulisan ng mga kagamitan sa pagluluto. Maliliit na negosyo lang, maliliit na negosyo. Buti na lang. Nakakatakot, kinabahan ako. Hala, samahan mo ako tingnan ito. Tara. Pagkatapos linisin ang mga basura, bukas makakasama pa tayo sa research ng guro. Ang sarap isipin. Kahit lumana ang pabrika, may produksyon pa rin. Tito, tita. Lolo ko ay researcher, master. At top military expert pa ng Dacia. Balang araw, irerekomenda ko kayo. Ang lolo ng boss ko ay napakagaling. Sumama kayo sa boss ko. May pag-asa pa ang pension yung dalawa. Naku, ang ganda at mabait ni Xiao Su. Talagang pangunahing choice para maging manugang ng pamilya namin. Nako, tita, ang kulit mo naman. Ang likod na ito. Huwag kang lalapit, madumi. Ito pero parang lolo ko ang itsura ng likod na ito. Anong lolo? Boss, mali ka siguro. Hindi mo ba sinabi na ang lolo mo ay nasa Top Military Research Institute ng Dacia? Paano siya nandito sa maliit at sila-silang pabrika natin? Estudyante siya ng tatay ko, matagal na siya rito. Maraming taon na siyang nagtatrabaho.
Noong bata pa ako, nandito na siya. Ah, baka magkamukha lang ng likod. Tingnan mo ito. Ano ito? Bakit nakakubli? Ito, mga sirang equipment lang ng aming pamilya. Ah, medyo misteryoso ah. Mga sirang equipment lang ito. Boss, gusto mo ba makita? Bubuksan ko na lang. Hoy anak, huwag. Ito. Naku asawa, bakit mo naman itinago sa akin na may mga Oda ka NG military toy? Walang kwenta ang hirap. Hindi mo alam? Naku, iniisip ko lang na may trabaho ang mga manggagawa. Kaya, wisit na bata, ilagay mo ang missile. Model pabalik. Ito laruan lang ito. Yung si Tito sa na may karenderya. Sabi niya, sikat ito doon. Hang, show off lang. Haha. Naalala ko, tuwing pumupunta si Tito sa, may dala siya. Ganitong mga bagay. Pero parang totoo ang itsura nito. Anong totoo? Subukan natin kung hindi ka naniniwala. Ito. Anak, kailangan ni Tito sa ang mga model na ito agad. Kung masira mo ito, ano na ang gagawin natin? Isang sira-sirang laruan lang yan. Anak, Peter van Montag, yan. Mukhang napagod na si MS sa kakakalakad. Samahan natin siyang uminom ng tsa. Tara na, uminom ng tsa. Laruan lang yan, sobra ka na. Xiaozu, first time mong pumunta rito. Wala akong maibigay na regalo sa'yo. Itong pendant, ito'y galing kay Lola ni Yefan bago siya namatay. Para sana sa magiging apo niyang babae. Dahil nandito ka na, ipapasa ko na lang sa'yo. Ito'y isa lang sa mga milyon-milyong halaga na antique jade pendant. Ma, meron pala tayong ganito. Naku, hindi Montag ba alam si Lola Montag? Mahilig bumili ng mga peke, tulang yan, mga 3,000. Ah, tita, mahal pa rin yan para sa atin. Baka hindi ito angkop. Walang hindi angkop. Tita, baka talagang hindi ito angkop. Gusto kong ibigay sa'yo. Ma, boss ko lang siya. Bakit mo ibibigay ito sa kanya? Ano na lang ibibigay ko sa magiging asawa ko? Hayes! Anak, sabihin ko sa'yo, kami ng mama mo. Gustong-gusto na namin yung babae. Hindi mo ba nakita? Binigay na ng mama mo yung heirloom pendant. Magposige ka, anak. Ay, ano bang sinasabi mo? Sa kalagayan natin. Kahit gusto ko, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Anong kalagayan natin? Bakit ka ganyan? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Talagang bagay kayo. Salamat, tita. Ma, alam niyo na lang na may trabaho na ako. Aalis na kami. Tita, Alis na kayo. Di na kayo tatagal. Kung tatagal pa kayo, mawawala na tayo ng bahay. Iikaf. paalam, tita. Pwede mo na bang ibalik sa akin yung pendant? Hindi, binigay sa akin yan ni tita. Ikaw, Kung gusto mong makuha ulit yung pendant, pwede naman. Lanan? Basta tulungan mo lang akong magpanggap. Tulungan mong lokohin ang pamilya ko, tapos ibabalik ko sa'yo. sabi mo yan. Alayanan, Tara na. Nalaman na namin si Suyaw ay Ang apo ni Lolo Su. ang kumpanya nila ay isa lang sa mga maliliit na supplier na materyales sa ilalim natin. Ay naku, noon, natatakot kami na baka kapag nalaman ni Xiao Fan na tayo ang pinakamayaman, hindi na siya magsisikap. Kaya marami kaming itinago. Hindi namin inakala na magiging dahilan ito para mawalan siya ng tiwala sa sarili sa harap ng mga babae. Hindi pwede. Hindi na natin ito dapat ipagpatuloy. Ipahayag mo, ang pamilya Su ay maaring makipag-collaborate ng malalim. At, kapag natapos na ang pag-develop ng missile technology, ipahayag agad na si Xiao Fan ang magiging tagapagmana ng IGRU. Oo. Ay. Hindi ba ito ang pinakamagandang hotel ng pamilya Ye sa buong lungsod? Ang yaman pala ng pamilya mo. Siyempre naman, ang pamilya namin ang isa sa pinakamalakas sa pag-supply ng materyales. Sa buong lungsod. Dahil binigyan mo ako ng napakamahal na regalo, tiyak na hihilingin ko sa mga magulang ko.
Natulungan ang maliit na pabrika ninyo para lumaki at lumakas. Maraming salamat po, boss. Pero, isa-isa lang, ang pendant na ito ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Kapag natulungan mo na ako, saka natin pag-usapan ito. Ginoo, si Binata at si Binibining Su ay nasa hotel na pagmamay-ari natin. Alam ko na. Nanay, tatay, ito ang boyfriend ko, si Evan. Boyfriend mo? Si Yerui? Hindi ba siya dapat? Nanay, ayoko na talagang makipag-usap kay Jerry. Nakakadiri siya. Anak, bakit mo sinasabi yan kay Yerui? Bagay na bagay siya sa ating pamilya. Tapos itong siya. Mukhang walang background, mahirap lang. Tatay, Ay naku, pero ang kalagayan ni Evan ay napakalayo, hindi talaga bagay. Hindi lang ang nanay mo, kahit si lolo mo, hindi rin sasang-ayon. tatay, maganda naman ang kalagayan ng pamilya ni Evan. Pumunta ako kanina sa pabrika nila. Espesyalisado sa machining, maganda ang teknolohiya, sapat ang produksyon. Hindi ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, tatay, konting tulong lang. Bigyan mo ng konting resources, ang pabrika nila sa hinaharap. Ay hindi bababa sa pamilya Lu. Lanan. Kung ganong, EDE. Kung ganon nga, Eddie, hayaan mo na lang siya dito sa family hotel. MacBook and Emperor Room. Ah, ito. Ma, simpleng kain lang naman. Sayang naman kung emperor room pa. Sayang ba o wala lang talagang kakayahan? Naku, unang business ng iyong master dito. Kailangan kong mapakita na maganda, Chia. Ipag-utos mo. Lahat dapat alerto, walang dapat maging. Problema. Sigurado, tatapusin ko ang trabaho. Pero kailangan piaring makingat, ksiya. Sabihin mo sa lahat na huwag magpakita ng anumang kahina-hinala. Sayang ba o wala lang talagang kakayahan? Sino ang nagsabi walang kakayahan si Evan? Low-key lang siya. Huwag ka nang magsinungaling, nakakapagod na. Kilala mo ako, dalhin mo kami sa Emperor Room. Tita, sila po. Naku. Talagang magaling si Jieroy. Young Emperor Room, now usually months on waiting list. Isang salita lang niya, ayos na. Talagang magaling si Jerui, aray. Yung posisyon mong regional manager, parang katumbas na ng Lulu Montag S.A. Su family. Mas magaling ka kesa sa mga tamad na gustong umasa lang sa iba. Maliit na manager lang ako. Hindi ko kayang ikumpara sa Lolo Su. Pero kung ganun ang iniisip nila, wala na akong dapat sabihin. Si. Pasensya na, ang Emperor Room namin. Para lang S.A. MG Super VIP. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang regional manager ng E-Group. Tawagin mo ang in-charge dito. Ano ba yan? May importanteng bisita ngayon, ang ingay-ingay. Hindi maganda, manager. Gusto nilang pumasok sa Emperor Room. Si Manager Lu pala, alam Montag naman. Ang patakaran ng grupo. Ang Emperor Room ay para lang sa mga super EIE. Manager Wang. Hindi mo ba ako bibigyan ng mukha? Pasensya na, ang level mo. Hindi ka makakapag-book kahit sa CR ng EIE. Nababaliw ka na ba? Si Jirui ay mataas na opisyal ng Y-Group. Anong ugali mong yan? Hindi mo man lang binigyan ng mukha. Ang Y-Group? Young Master. Anong nakakatawa sa'yo? Ang kit-kite mo? Kaya Emo Bang iBook on Emperor's private room? Ikaw talaga ang malas, kung hindi dahil sa'yo. Hindi sana tayo nakaganyan. Young Master, welcome po. Young Master. Ikaw, tinatawag mo siyang yung master. Mga binibini at ginoo, tuloy po kayo sa loob. Buti naman alam mo ang lugar mo. Tuloy po. Master, nakapasok na po ang iyong master sa Emperor's private room. Tara na, alis na tayo. Akay. Jirui ikaw talaga ang may prestihiyo. Ang Emperor's private room na ito, dati kasama ko ang tiyo mo, ay hindi pa nakakapasok dito. Nga, narinig ko na ang private room na ito. Ay para lang sa pamilya kay laking karangalan nito. Nakaka-proud talaga, Yefan, halika na umupo ka. Zandali lang. Ma, ano ba ginagawa mo?
Ang kapal talaga ng mukha ng iba. Dahil sa prestihiyo ko lang nakuha ang Emperor's Private Room. Ang galing mo namang makihati sa biyaya. Lujerwi, pwede bang huwag kang magmalaki? Si Efan ay hindi naman mas mababa sa'yo. Talaga? Ano ba ang trabaho niya ngayon? Magkano ang sahod? May bahay at sasakyan ba? Kakagraduate ko lang sa kolehiyo, wala pang sasakyan at bahay. Pansamantala lang din ang trabaho ko. Isa 0 li ang sahod. Kahit 10 taon kang hindi kumain, hindi mo mabibili ang isa kong relo. Hala! Ang suot mong relo, kung hindi ako nagkakamali, ay may case diameter na 42.8 nan. Gawa sa 950 platinum. Patek Philippe 5,000 at dalawahi, nagkakahalaga ng 6.5. Sa sahod ko ngayon, kahit 10 taon akong hindi kumain. Talagang hindi ko kayang bilhin. Hindi. Anak ka lang ng manggagawa, paano mo alam ang mga ito? Hindi mo ba sinabing bilhan ka ng anak ko? Hindi po, tita, may ganyan din ang tatay ko. Pero sigurado akong peke ang sa kanya. Kaya pala, namana sa ama ang pagiging mayabang. Ang bata nagpapanggap, ang matanda nagpapanggap din. Ano ba ang sinasabi mo? Hoy, okay lang yan, boss. Sa trabaho, normal lang ang mga pagsubok. Kumusta? Ako ang inyong serbidor ngayon. Ako ang magbibigay ng serbisyo sa inyo sa pagkain. Hindi na, may dala kami ngayon. May long. Nanay, huwag kang masyadong ew. Akala mo kung sino, parang alam niya lahat. At Sokanoyon. Dahil kay Jirui lang tayo nakapasok. SA VIP room. Anong klaseng tao siya, ha? Tamang-tama, isulat niya sa resume niya. Young packaging waiter, dagdag puntos piayan. Anong klaseng tao siya? Nanay, panahon na ngayon, huwag ka nang mag-discriminate. Tita, hayaan mo na. MGA High-End Ingredients Ito. Mahirap para sa kanya. Hoy, Lu. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman pipi. Medyo masakit man pakinggan, pero may punto rin si nanay. Gamitin mo ang basic table manners para sabihin. At sabihin mo sa kanya, hindi siya kasali sa grupo. Huwag nang pumilit, tama ba, ha? Tatay, Okay lang, boss Su, basta bayad. Serbisyo agad. Ano? Yang Luna yan, Zenobe Asia? Hinahayaan niyang utusan ang anak ko? Tingnan mo, yung kamao, hindi manager. Parang sinasabi sa atin na dapat tayong magkaisa. Para suportahan si Young Master. Hindi pwede, hindi ko hahayaang maapi si Young Master. Tika. Signal yan NG Manager. Hintayin natin ang basag na baso, tignan natin ang sitwasyon. Tara, upo ka dito. Kain tayo, tiaka. Naku, sasabihin ko sa iyo. Wiye, magandang balita. Magkakamag-anak na tayo. Teacher, ibig mong sabihin. Gusto ng anak ko sa apo mo? Nagkikita na sila. Ngayon sa hotel ng i-family, anak ko at ang magiging manugang. Ano? Naku, teacher. Ano bang merito ng pamilya Su? Ako at si Tsuemi, gusto namin si Chiao Su. At binigyan pa namin siya ng family heirloom. Ito. Tingnan mo, Tak. Hehehe. Kailangan talagang gawing totoo ang peking eksena. Si. Ma'am, naintindihan ko na. Pupuntahan ko na ang hotel. Siguraduhing handa ang pinakamagandang pagtanggap para sa binata. Oo, Ziga. Maghanda ka agad ng pinakamagandang dowry. Ako mismo ang magbibigay. Sa aking manugang na lalaki. Hoy, Chiao, sa malapit ng ikasal ang anak kong si Yefan. Ikaw, maghanda ka ng regalo para sa pamilya Su. Simple lang at hindi masyadong halata. Oo, sige, engineer Yi. Ako na ang bahala.
Hahaha, hoy mga tao, tingnan nyo. Ang paraan ng paghiwa ng stick ni Yong Master Yi, ibang klase. Pwey, nagpapanggap lang yan. Isang probinsyanong walang alam. Hindi ba kayo sanay sa hirap sa probinsya? Baka nga hindi nyo pa nakakain ang ganitong buong kani dati. Ang paraan ng paghiwa, ang hintuturo ay dapat nakadikit sa likod ng kusilyo. Ang pulso ay dapat nakataas ng 15 grado. Ito ay detalye na pinahalagahan ng mga matandang aristokrata sa Europa. At bawat kubo ng baka ay eksaktong 18 milimetro. Yefan, saan mo natutunan ang mga table manners ng high society? Yao, anong sinabi mo kanina? 18 milimetro. Pwey, Mahina ang ngipin ng lola ko. Noong bata ako, kapag nagkamali ako, ng kahit 1 milimetro, babatuhin ako ng tatay ko sa puwet. Haha, naku, naman. Kahit mahirap ang pamilya mo, ang tatay mo ay may standards pa rin. Haha, mahilig ka maglingkod? Sige, lagyan mo ko ng sopas. Alisin mo ang mga scallions. Hoy. Okay lang, hindi naman mahirap maglagay ng sopas. Hoy tito at tita, tingnan nyo itong galing sa laylayan. Wala namang ibang talento, pero magaling sa paglilingkod. Toma. Lu, huwag kang masyadong magmalabis. Naku, hindi pwede yan. Ang ganitong mabigat na trabaho, hindi dapat ginagawa ng binata. Hindi dapat tinapagawa sa bisita. Ako na ang bahala. Ako na. Ang ganda talaga ng itsura ng binata. Anong ginagawa mo? Naku, pasensya na. Ayoko lang. Namainitan ang bisita. Naku, tingnan mo ang serbisyo. Parang 5-star. Jierui, ikaw talaga ang may prestihiyo. Humph. Oy. Pulutin Montag. Haien MOAKO. Kanina, anong kamay ang ginamit mo para itapon? Gusto mo bang mamatay? Nababaliw ka na ba? Ako ay iai ka sa akin. Bala kang kwenta. Ay. Punasan mo ang kamay mo, tamang 39 degrees. Ginamit ang Snow Lotus ng Chanshan. Ang ganda ng serbisyo nila, pinuri ako ng Young Master. Tawagin mo ang boss mo, ay swerte, Siya ang aming. Hatsing. Manager Wang, kilala mo si Yefan. Ay, naku, muntik na akong hindi makontrol. Kahit ang apelyido ko ay hindi ako executive ng Mali ka ng tao. Manager Wang, siya lang ay. Isang mahirap na walang makain. Dapat mong tingnan na mabuti. Alamin kung sino ang. Sa kwartong ito. Oo, Manager Wang, inisip pa niya. Umakyat at kumain ng soft rice. Kung wala lang ang young master. Ma, hindi ko papayagan na sabihin mo yan sa boyfriend ko. Isang taong walang background at koneksyon. Iyak na magiging alipin lang natin. Ang taong probinsya, kumakain sa sariling pawis, karapat-dapat sa respeto. Anong nagawa mo sa background at connection mo? Na ikinagagala. Yifen, ano kabia? Humahap ka sa akin ng ganyan. Pagpasok ninyo, kaliwat kanan. Itaas ang kanyon, lakasan ang sound, banner. Dapat maging pinakamalawa. Kapag ininom ang baso, mga kapatid, pasok at suportahan ang Young Master. Ano, ikaw. Young Master, lumipad ka. Ang Yi family ay laging kasama mo. Malagayang pagdating Yi Xiao. Ano to? Ano, siya Yi Xiao. Ang sinasabi nila, baka. Ito ang pinakamahalaga naming 1,945 Romani Conti. At ang Alba White Truffle na dinala ng eroplano kaninang umaga. Hahaha, ay ang serbisyo ng VIP room. Iba talaga, dahil sa mukha ng tatay ko, ang alak na ito. Hindi mabibili sa labas. Ay, talagang magaling si Jierui. Hindi tulad ng iba, baka hindi pa makilala ang cork ng win. Paumanhin sir, hindi ito sa inyo.
Yefan, ikaw ang umorder ng alak na ito. Milyon-milyon ang halaga nito. Ano ay sandali? Yishao, mayroon pang 3 kahon ng alak sa wine cellar. Pwede ninyong inumin anumang oras. Ganito lang. Bubuksan. Ang inyong pagbisita sa aming hotel ay isang malaking karangalan para sa amin. Pagbisita. Yefan, ikaw. Ikaw ang may-ari ng hotel na ito. Ako magbisita. Ni hindi ko nga kayang bilhin ang mga money na ito, eh. Hahaha. Hoy hoy hoy, ito ang pinakamagandang. Biro na narinig ko ngayong taon. Dapat ang pulubi. Na ito ay hindi alam ang kanyang ginagawa ng umorder ng bote ng Lafite. Niloko niya kayo. Lahat. Tingnan niyo ang batang ito. Ang kabuuan ng suot niya ay hindi lalampas ng 200 piso. Hinampas mo ako? Ikaw ang hinampas ko. Ang aming yung master ay nagsusuot ng 200 pisong damit. Iyon ay tinatawag na understated luxury. Yefan, may itinatago ka ba sa akin? Baka naman, ang tatay ko ang may-ari ng hotel na ito, isang nakatagong mayaman. Naku, tapos na. Lahat tapos na. Ikaw, kayong mga waiter ay hindi takot mamatay. Siya ay isang mataas na opisyal ng negro. Alam mo ba ang mangyayari kapag siya ay ininsulto? Anong kahihinatnan? Magrereklamo ako sa grupo. Papatanggal ko kayong lahat sa trabaho. Ikaw na maliit na supervisor lang. Nanganganak ka pa sa harap ng aking boss. Malaking pagkakamali iyon, napakalaking pagkakamali. Ano ba? Mali ang napuntahan naming private room. Hindi ba siya yon sa larawan? Naku, sinabi ka una, ang young master ay nasa private room number 88. Ito ay 808. Naku, kayong mga tanga. Tulungan niyo ako. Wala na tayong oras para magpaliwanag. Inga, mali ang napuntahan naming private room. Paumanhin sa inyong lahat, mga maginong bisita. Kaya pala nagkamali. Yishao, hoy Manager Wong. Sinasabi mo bang ang anak ng Yigru ay pupunta sa ating hotel? Tingnan mo, ang gulo na nangyari, malaking pagkakamali. Upang ipakita ang aming sinseidad, ang hapunan ngayong gabi ay libre na sa inyo mula sa hotel. Ano? Yishao ay nasa harap na ng pintuan? Ano pang hinihintay natin? Magmadali tayong sumalubong. Oo sige, pupunta na ako. Mga maginoo, kayo na muna ang kumain, ako ay alis na. Bilis, tayo na. Hoy, Hoy hoy hoy, narinig na ba? Ang tunay na Yishao ay paparating na. Pupunta ako sa harap para salubungin si Yishao. Hoy Lushao, Isama mo kami ng pamilya Su. Xiao Fan, talagang hindi mo sila kilala? Kung kilala ko sila tito, di ba't ginaganyan lang ako? Sabi ko na nga ba, isang hampas lupang to, paano magiging yung master ng pamilya ye? Eka, parang may kakaiba dito. Naku, makakapag-asawa na yung master ng pamilya ye. Ito ang pinakamalaking biyaya sa aming pamilya Su. Dreber, bilisan Montag PA. Yang Master Lu, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit nagkakamali ang hotel? Balita kaolo, ki ang young master yi. Hindi basta-basta nagpapakita. Baka may nagtangka, kasabwat ang hotel, para magpanggap bilang yung master ye. Linlangin si Suyao, at makisipsip sa pamilya Su. Ano? Aha, kaya pala ang lakas ng loob mong umorder. Nang mamahaling alak at pagkain, ikaw pala ang nagpapanggap na yung master ye. Ma, hindi ganyan si Yefan. Lu Jairui, huwag kang ang manggulo. Alam mong ayaw ko sa relasyon mo at ni Suyao. Sinadya mo bang ipahamak ang pamilya Su? HMP. Yifan, isa lang ang masasabi ko sa'yo, habang buhay, hindi ka makakapasok sa pamilya Su. Tita, hindi ko sinasadya. Kaya nyo bang bayaran ang consequences ng pag-offend sa pamilya yi? Noong nakaraang linggo, ang pamilya Wang ay nasanksyon. At nawasak ang kanilang negosyo dahil kay patriarchy. Ay naku, wala na. Wala na talaga. Ma, Yifan, ngayon din. Lumabas ka at humingi ng tawad kay yung Master Yi, ngayon din. Agad. Ako. Hindi na pwede, hindi ko na pwedeng idamay pa si Yefan. Yefan, tapos na ang partnership natin. Boss, ikaw. Umalis ka na. Ako ang may gawa nito. Ano ako alis ng ganito? Hindi ako lalaki kung ganito. Hindi.
Akala mo ba makakaalis ka pagkatapos mong gumawa ng gulo? Ang ganda ng peking alahas ay. Ito ba ang ginamit mong panloko kay Suyaw? Na sinabi mong family heirloom mo? Ibalik mo sa akin. Ethan, Yun lang ang naiwang alaala ng lola ko sa akin. Gusto Montag PA? Ngayon, bilang executive ng pamilya Yi, inaatasan kitang lumuhod sa pintuan at salubungin si iyong master Yi. Kung hindi, ihuhulog ko ito. Huwag kang maglakas loob. Hanggang ngayon, nagmamalaki ka pa rin? Sige, tingnan natin kung gaano ako kalakas. Huvak, Huvak. Lola, pasensya na, hindi ko kayo naprotektahan. Ito na lang ang natitira. Aray, Walang koneksyon ang batang ito. Ano ang magagawa ko kung ihulog ko? Aray, may tabi diyan? Dalhin niyo siya sa labas at paluhodin para humingi ng tawad kay Yi. tigil. Bitawan niyo si Efan. Ay naku, sa wakas, nasyahan na rin si Yi. hoy, Hala, Ano, Tong Ingay? Hinawakan mo ang apo ko? Gusto mong mamatay? Tay, tay, ano bia? bakit ka nandito? Hindi ba't, kung hindi ako umuwi, ipapaluhod niyo ba ang apo ko sa harap ng pinto? bakit nandito si Lolo Su? Lolo ko yan. Lolo mo, Hindi ba't empleyado lang siya sa pabrika namin, nagwawalis ng ilang taon? Ha? Lolo, okay lang ako. Ito lang, tong batang ito. Nagpapanggap bilang siye. Mamaya, luluhod ko para humingi ng tawad. Ito? Zinon galing. Zino ka BA? Hindi. Tay, ano bia ginagawa Montag? Si Lu, katulad mo, mataas ang posisyon sa Igor. Hindi pwedeng saktan. Kung hindi ko kilala, hindi ganoon kataas ang posisyon niya. Tay, kahit hindi mo kilala, hindi pwedeng basta-bastang saktan. At saka, itong batang ito ang nagpapanggap at nagkakagulo. Tumigil ka. Hindi mo pwedeng basta-bastang pagdudahan ang pagkatao ng binata. Binata, okay ka lang? Nahuli ako, pesensya na. Lolo, nakakamali ka. Probinsyano lang to. Tawag mo sa kanya, binata? Bastos. Ang pagkatao niya, libo-libong bises na mas mataas kaysa sayo. Tay, ibig mong sabihin, hindi simpleng tao ito. Siempre. hindi ba't simple lang ang pagkatao ko? Sinabi ng guro, kapag tapos na ang missile technology, saka palang ianunsyo ang pagkatao niya. Hindi ko pwedeng ibunyag ng maaga. Ang ibig kong sabihin, nakita ko siyang lumaki. Dahil sa relasyon natin, syempre, hindi simpleng tao ka. Akala mo talaga, malaking tao ito? Lolo Su, palagi ka sa pabrika namin, akala ko. Empleyado ka lang. Hindi ko inakalang ikaw pala. Ang lolo ni Suyaw. Hala! Hindi ba't ito ang minanang kwintas ng pamilya Yi? Sino ang gumawa nito? Lolo, ito ay ibinigay sa akin ng pamilya si Lu Jerry. Sinadya niyang basagin ito. Kwintas na regalo ni Yaw Yaw mula sa magulang ni Yefan. Nabazak Montag rin? Ang lakas ng loob mo. Lolo, isa lang itong peking bagay na walang halaga. Bakit ka ganyan? Ano BA? Peking bagay? Sinong nagsabi sa'yo na pek ito? Halatang halata naman, ang ganyang klase ng H&JD. Huling nakita ko lang ito sa Christie's Auction ilang taon na ang nakalipas. Ang taong katulad niya, paano niya ito mabibili? Napakamahal nito. Tangstern. Ito ay napakamahal na top grade H&JD. Ano? Paano pwedeng mangyari yon? Tatay, tama ba ang sinabi mo? Yaw Yaw, ilabas mo ang kahon ng pendant. Lolo, Ang tanging Christie's. Authentic serial number, isa lang ito sa buong mundo. Ano? Paano pwedeng mangyari yon? Ang taong katulad niya, paano niya? Mabibili ang ganitong bagay? Siyempre ako ang nagbid nito, para kay lola ni Yefan. Gayon, Nabazak Montag, Lolo. Magkano ang binayad mo? Babayaran ko sa'yo. Xiao Fan, dahil sa'yo ang bagay na ito, magkano ang ipapabayad mo sa kanya? Sabi ng nanay ko peke lang ito, 3,000 lang. E di, bayaran mo ayon sa halaga nito. 3 bilyon?
Paano ko ito? Matatanggap. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo, hindi 3 bilyon. Narinig mo ba? Ang ibig sabihin ni Xiao Fan Ay ang tunay na halaga nito. Ang pendant na ito ay may espesyal na kahulugan. walang katumbas na halaga. Mabait si Xiao Fan. Kyle hanggang Montag lang. Magbayad ng 30 bilyon. Ito, isang pendant, 30 bilyon? Kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin, hindi ito sasapat. Ako. Nabasag mo ang gamit ni Xiao Fan. Mura na ang 30 bilyon para sa'yo. Bigyan kita ng 3 araw kung wala ang 30 bilyon pagkatapos. Huwag mong sisihin ako kung isusumbong ko sa aking guro. Guro. Ang guro ni Lolo Su ay si Ji. Kung isusumbong niya ito, baka matanggal ako sa igru. Oo. Sa loob ng 3 araw, titiyakin kong makakalap ako ng pera. 30 bilyon. Isang kwintas lang pala, nagkakahalaga ng 30 bilyon ito. Sa totoo lang, mali ang pagkakaintindi ni Lolo Su, 3,000 lang. Ang, 30 trilyon? Kahit ibenta mo ang buong pamilya Lu. Kulang pa yan, kahit kabaong ng mga ninuno mo'y hukayin. Tai, die IBA mit Critical Missile Technology kang inayos. Kaya walang time umuwi. Bigla ka. Nga no, medyo kalimutin na ko. Halika, dalhin nyo rito. Dalhin nyo rito. Pa sa mag-asawa, masayak mapayapa. Pong Manugang, regalo. Nang angkan namin to. Nay, pumayag ka na? SA akin lahat, tu? Asal namin ni Yaw, mga walang kwenta. Para kay Fen, tu. Naku tay, nawala na ba sa isip mo? Yung tig 100 bilyon na hikaw na binili mo nang di namin alam. Okay lang. Pero ito? Ay, alumenge ang namin, tu. Bakit mo ibibigay sa isang dayo? Bakit mo ibibigay sa isang dayo? Oon gatay, nakakamali ka ata. Dayo? Mula ngayon, pamilya na natin si Fan. Fen, huwag Montag sana ikahiya. Hello? Nas critical stage na Young Missile Tech, kailangan ako ni Professor. Kailangan niyang assistant. Pinapasali na niya ko sa Kitech. Sige Professor, uwi na, KO. Alagaan niyo ang apo kong lalaki. Alagaan niyo ang apo kong lalaki. May urgent si Professor, alles na, KO. Hala. Naku. Mas makapal pa yung tapayan namin sa probinsya. Huwag mo hawakan yan. Marumi kamay mo. Kahit di ko alam anong papamanghang ibinigay mo sa lolo. At bakit niya ako pinagtatanggol? Ito ang pinakamahalaga sa amin. Pero ito ang pinakamahalaga sa amin. Huwag kang mag-ambisyon. Pinakamahalaga? Ordinaryong ceramics at kahoy lang to. Marami kaming ganyan sa bodega, pangsunog daw sabi ni tatay. Pangsunog daw sabi ni tatay. Talagang probinsyano. Peng Sunag? Ang isang banga mong yan. Kayang bumili ng buhay ng pamilya mo. Ma, bakit mo nasabi yon? Ita, galing probinsya kasi. Di nakakita ng magagandang bagay. Ihahambing yung kalat nila sa heirloom ng angkan namin. Montag naman siguro ibibigay, yang kalat na yan bilang dote. Montag naman siguro ibibigay, yang kalat na yan bilang dote. Sino nang maglalagay ng kalat bilang dote? E ano pang maibibigay ng katulad mo? Peking singsing sa tabi-tabi? O kaya mo murahing kwintas? Nagpapantasya ka lang. Tita, pangako ko, kung papayag si Suyaw na pakasalan ako, ibibigay ko ang 10% ng shares ng Lu Corporation. Bilang dote. Sa totoo lang, wala kaming kayang ihandog na dote. Ibibigay ko ang 10% ng shares ng Lu Corporation. Na maganda. Nanay, si Efan ang gusto ko. Kahit hindi siya makapagbigay ng dote, siya pa rin ang pipiliin ko. Suyaw, ito na ang huling bises kong sasabihin sa iyo. Hindi ko papayagan ang kasal mo sa isang Mahirap na lalaki. Dapat kang magpakasal kay Luxiao. Nanay, Hindi ako. magpapakasal sa isang taong dalawang mukha. Suyaw, pinayagan kitang pumasok sa pamilya namin. Iyon ay dahil pinahalagahan kita. Huwag mong abusuhin. Anong ginagawa mo? Aray, ikaw pala. Suyaw, gusto mo bang patayin ako sa galit? May isang napakagandang lalaki na si Jirui. Ayaw mong pakasalan. Gusto mo pa rin makipagrelasyon sa isang lalaki. Hindi man lang makapagbigay ng dote. Anong nasa isip mo? Nanay, kahit anong sabihin ninyo, kahit gaano kayaman ang pamilya Lu. Si Efan lang ang gusto ko. Akala ko ba pretend boyfriend lang? Parang may mali. Baka naman totoo na.
Xiao Fan, si Tito Sa ay pupunta para magdala ng dote. Malapit na siyang dumating sa harap ng hotel. Tatay, wala pa namang kasiguraduhan. Bakit mo pinapunta si Tito Sa mula sa Middle East? Para lang dito. Hindi naman mahira. Malapit na si Tito Sa ikaw. Sunduin mo siya sa harap. Ha? Si Tito Sa mula Middle East, hindi si Yefan? Sa probinsya niyo ba? Uso na ang magpalit ng pangalan? Sa mahabang panahon, isa lang ang kilala kong nagpapakilala bilang Tito Sa mula Middle East. Si boss sa kanina mo sinabi. Yung apelidong Sa, baka naman isa lang yan sa mga mahihirap mong kamag-anak sa baryo? Si Tito Sa mula Middle East talaga. Yun ang tawag namin sa kanya. Ang sinasabi mong Tito Sa mula Middle East, hindi kaya siya yung pinuno ng alyansa ng 16 na bansa sa Middle East. Ang hari ng armamento na si Boss Sa, hindi mo naman sasabihin na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Ye na nagmamay-ari ng industriya ng armas? Siya nga si Tito Sa. Sikat ba talaga siya? Boss Sa, ang militar ng Dacia ay nakakaalam ng iyong pagdating. Nais ka naming anyayahan sa isang piging. Hindi na kailangan. Narito ako dahil sa utos ng pamilyang Ye para dalhin ang pagbati ng 16 na bansa sa Middle East. Bilang regalo kay Ji. Nais kong personal na batiin siya. Ay naku, magpanggap ka pa. Isang hamak ka lang. Hindi mo karapat dapat magsilbi kay Bossa. Yaw, tingnan mo itong sinungaling na ito. Ikakasal ka rin sa kanya? Tita, kilala ko talaga si Tito Sa madalas siya. Pumunta sa amin para mag-order ng gastank. Mga taga Middle East sila. Gustong-gusto nila ang gastank namin para mag-ihaw ng pita. Ay naku, nakakatawa talaga. Mga leader sila ng 16 na bansa sa Middle East, gumagawa ng malalaking bagay. Tapos SA inyo bibili? Para bang misal ang gas tank niyo? Baka naman nag-ihaw din sila ng pita. Ito. Ha. Tito, tita, Pekingen nayo too. Nagpapanggap lang to. Sinasabi niyang si Boss ay nagbibenta na ng pita imbes na armas. Yefen, akala ka o. Kahit mahirap lang kayo, matino kang tao. Akala ka o ba? Talagang mga tanga kami? Tito, hindi ako nagsisinungaling, hindi ko kayo niloloko. Hintayin niyo si Tito Sa, makikita niyo. Parang baboy na may bawang, nagpapanggap kang kalabaw. Hindi mo magawang magpanggap ng maayos. Kung kilala mo si Bossa, pumayag ako na mawala ang pangalan ng pamilya Lu sa Lungcheng. Simula ngayon, mawawala na ang pangalan ng pamilya Lu. Boss SA. Ay, ito. Sabi ko na, hindi yan si Bossa. Isa lang yan sa nagbibenta ng pita. Matandang amoy ulo. Tito Sa, ilang buwan na, bakit tumaba ka ng ganito? Ikakasal ka na. Hindi mo na ako sinabihan. Kung hindi lang sinabi ng magulang mo na dalhan ko ng regalo ang pamilya Su, hindi ko malalaman. Hi, Hindi ako nang insayo, Yefan. Naghirap ang pamilya Ye para makahana. Na matandang amoy ulo na nagbibenta ng pita para mag-ala ng bigay. Hindi naman siguro pita ang ipinang regalo mo? pita ang regalo. Ito, ibigay ang regalo. Ito. Isang sira-sirang damit, isang pita na kahapon pa inihaw, at isang sira-sirang dokumento. Talagang kapareho kayo. Magkakamag-anak. Hindi, ang bigay nyo ba ay ganito lang? Tito Sa, kahit magulo ang magulang ko. Bakit ka sumabay sa kanila? Ito lang ang mga regalo. Ang bigay. Hindi naman tama to. Huwag kang mag-alala, Yefan, ang tatlong bagay na ito. Mga napakamahalagang kayamanan na walang katumbas na halaga. Sa tingin ko, basura lang ang tatlong ito. Yefen, ano ang inisip Montag? Dinudungisan mo ba ang pamilya Su? Anak, nakita Montag ba?
Ganitong klaseng regalo ang dala nila bilang pamana. Malinaw na hindi nila iginagalang ang pamilya Su. Kung ipipilit mo pa rin makisama sa ganitong uri ng tao, huwag mong sisihin kung magagalit ako sa iyo. Nanay, ang regalo ay nagpapakita ng puso, hindi ng halaga. Ito ay inihanda ng matagal ng mga magulang ni Evan. Paano mo nagawang ganito? Xiaofen, tama ang hinala ka o. Hindi na sayang ang malaking halaga na ginastos ni Tito Sa. Para maghanda ng regalo, tigilan mo na, basura lang ito. Itatapon lang sa kalsada, walang kukuha, tapos malaking halaga pa ang ginastos. Ang galing mong magpanggap na mayaman. Ganon ba? Ngayon lang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na. Regalo mula sa gitnang silangan. Kasunduan ng paglipat ng pinakamalaking oil field sa gitnang silangan. Nagkakahalaga ng 100 bilyon. Sinasabi ko, ang pamilya Ye ay walang hiya. Kung magpapanggap, gawin ng totoo. Laging bilyon-bilyon ang sinasabi. Akala mo ba ikaw si boss sa ng gitnang silangan? Tama. Iko ayon. Atawa-tawa, sino ba si Bossa? Ang pamilya Lu. Matagal na nakikipagtulungan kay Bossa, kahit ang tatay ko ay nakita lang. Si Bossa minsan, ang taong tulad ni Bossa. Paano siya personal na maghahatid ng pamana para sa isang basurang tulad ni Yefan? Ere. Oyikav. May ganito pa? Pwede bang humanap ng Mas totong props? basura? Ikaw ay mula sa pamilya Lu. Bakit takot? Ang pamilya Lu ngayong gabi. Sa military exhibition, ay may malalim na pakikipagtulungan kay Bossa. Ang tatay ko, dapat ay nakita na niya si Bossa. Tatawagan ko na ang tatay ko. Sabihin na may nagpapanggap kay Bossa. Manloloko, mamamatay ka na. Tay, nakita mo ba si Bossa sa military exhibition? May nagpapanggap sa kanya dito. Sino ang may ganitong kapal na mukha? Ayaf mabuhay? Zia iyon. At si Yefan, magkakasabwat sila. Xiaolu, walang utang na loob na anak, nagpapakita ng kapal na mukha. Ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Lu. Hindi ka pa ba mamamatay? Ano ba ang pinapalabas mo? Tay. Ano ang parusa na sinabi ni Bossa sa kanila? Bossa, kahabagan. Bossa, kahabagan, tay. Ano ang tawag mo sa kanya? Bosses a? Walang utang na loob, magmakaawa ka na kay Bossa. Nagalit ka kay Bossa, gusto mo ba masira ang buong angkan namin? Mazira? Bossa, alam kong mali ako. Wala akong malay sa katayuan mo. Ano, kanina pa sinasabi mong patayin mo ako. Sige. Sabihin Montag. Paano mo ako papatayin? Ako ang dapat mamatay. Huwag mo na akong pansinin, Bossa, isang hamak lang ako. Ituring mo lang akong hangjin. Bossa, huwag mo na akong pakisipan. Kanina mo pa inilapag sa lupa at inapakan ang regalo ng 16 na bansa sa Middle East. Inapakan mo ng malakas. Bossa, alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. S.A. Amin. Kapag minura ang regalo ng bansa, putulan ng kamay. Ay naku. Tito Sa, ngayon ang araw ng paghingi ko ng kamay. Hindi maganda to, takutin mo na lang siya. Siege, dahil kay Little Fan. Iwan ko ang mga kamay mo ngayon, pero ipapasa ko ang utos ko. Mula ngayon, lahat ng kaalyado. Huwag makipagtulungan sa angkan ng Lu. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Oo. Hindi ba Tito Sa? Ang koneksyon sa Middle East sa pagbebenta ng pita, ganun kalakas. Bossa, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Tito, kung ang mga supplier sa ibang bansa ay titigil sa pakikipagtulungan sa angkan namin, lahat ng kumpanya sa bansa ay tiyak na iwas. Tito, pakyos up, tulong Montag ako. Ito. Si Bossa ay hindi nagbibiro, ngayon ay kailangan na lang. Tumawag sa lolo, baka may paan. Mailigtas ang angkan namin. Ay tatay, binigyan tayo ni Chief Engineer Yi Jianshao.
ng isang pwesto sa eksibisyon ng militar. Gusto niyang makita kayo? Pumunta kayo agad. Ano? Gusto tayong makita ni Chief Engineer Yi? Si. Pupunta kami agad. Ay naku. Gusto tayong makita ni Chief Engineer Yi. Eksibisyon ng militar. Ako ay executive ng Yi Group. Kung makakapunta lang ako sa eksibisyon at makisama kay Boss Ye. Kung tutulungan ako ni Boss Ye, hindi ako matatakot sa Middle Eastern na ito. Sa apelido mo, hintayin mo ako. Ako ay executive ng Yi Group. Siguradong paparusahan ka ni Boss Ye. Siguradong paparusahan ka niya. Alis na. Yefan, Ngayong pumunta ako sa iyo, may isa pang dahilan. Ang dekada ng eksibisyon ng militar ng Greccia ay magsisimula na. Exhibit ng militar at ito sa amin. Anong kinalaman ng pagbibenta ng malata ng gas? Sa daan, pinakuha sa akin ng tatay mo ang isang bagay para sa iyo. Ito ay mga sirang piyesa ng pabrika nyo. Maaming gustong kumuha nito. Dalhin mo sa exhibit ng militar. Ipagili mo ito. Hindi, Tito Sa, siguradong nagkamali ka. Ang mga basurang ito, noong bata pa ako, ginagamit lang para ibenta bilang scrap. Kung ilalagay mo sa exhibit ng militar, sino ang kukuha? Lalo na ipagbili pa. Sigurado ka bang ordinaryong pabrika lang ang pamilya mo? Ha? Naku, ang mga magulang ko talaga. Hindi ba nila alam kung ano ang ginagawa ng pabrika namin? Mga lata ng gas? Bakit pa ako pumunta dito para mapahiya? Ano ba ang ginagawa ng mga gwardya? Bakit pinapapasok ang ganitong mga kid? Pwede ba makapasok? Bakit ka nandito? Ang pamilya namin, ang Lu, ay nasa industriya ng militar sa buong Longcheng. Hindi lang makakasali sa exhibit na ito, kundi ang nag-organisa ng exhibit na ito. Ikaf? May maliit na sirang pabrika lang ang pamilya mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng mukha para pumunta dito? ako ang nagbigay, ano naman? Bakit ka nandito? Nakalimutan mo bang ang pamilya ko ay nasa militar din? Siyempre, pupunta ako. Siya ang manugang ng pamilya Su, may karapatan siyang pumunta. Ito Su, pinapanood mo lang siyang magulo? Lujay Rui, huwag mong kalimutan. Kilala ni Yefan si Bossa. Ano naman kung kilala niya si Bossa? Kahit gaano kagaling ang apelidong Sa, dayuhan pa rin siya. Wala siyang karapatang makapasok sa exhibit na ito. At ang pamilya namin, sa pahintulot ni Chief Engineer Yi, ay nakatanggap ng karapatan na mag-organisa ng exhibit sa susunod na 3 taon. Sa posisyong ito, kahit gaano kahaba ang kamay ng apelidong Sa, hindi niya kami kayang guluhin. Bakit ka nandito? Ano ang dala Montag? Hindi mo ba dinala ang mga basura ninyo? Naku. Hoy, ibalik mo sa akin. Hoy, hindi, bakit mo dinala ang mga sirang bakal na 2 piso bawat kilo? Pa sa exhibit ng teknolohiyang militar. Yifan, bakit hindi mo na lang dalhin ang basura mo at humiga sa exhibit? Ang exhibit mo ang basura. Ito ay produkto ng high-tech, di ba? Ito ay hindi basura. Pinag-aralan ito ng tatay ko ng 1 o 2 linggo. Pero hindi rin ito high-tech. Hindi mo ba siya pwedeng lokohin? Maraming tao ang nakatingin. Si, kung produkto ito ng high-tech, siguradong napakahalaga nito. Produkto ng militar. Kung ganong. Ilagay na lang natin ito sa exhibit booth na ito. Bakit siya biglang naging mabait? Ito ang pinakamagandang exhibit booth sa buong event. Para lang ito sa pinakamahusay na produkto ng militar. Ilagay mo doon. Siguradong mapapansin ng lahat. Binibigyan ka niya ng problema. Hindi na kailangan. Gamitin na lang natin ang exhibit booth ng Su family. Okay na yun. Oy. Paano mo may exhibit ang ganito kahalaga? Sa ordinaryong booth? Ilagay ang importanteng bagay na ito sa exhibit booth. Hoy. May exhibit na sa importanteng booth na ito. Kanino ito? Ay. Noong mga nakaraang military exhibit, ang importanteng booth na ito ay para lang sa mga produkto ng family military. Sila lang ang karapat-dapat. Sino itong bag ito? Hoy, mga kasama. Tingnan ninyo ang exhibit na ito. Sabi nila, ito raw ang pinakamagandang produkto ng militar sa buong venue. Gawa ito. NG Inheritor NG Ye Family Machinery Factory. Yi family? Young military Yi family BA? Hindi siguro. Wala naman tayong narinig na inheritor ang Yi family. Lolo King, 3 araw at gabi ka na nakaluhod dito. Kung magpapatuloy ka, masasaktan ka. Binigyan na ako ng tubig ni Chief Engineer Yi. Basta makita ka ulang. Ang bagong armas na ginawa niya, kahit mamatay ako. Wala akong pagsisisi.
Lolo Kin, sa military exhibit na ito, may produkto ng militar na nakapasok sa importanteng booth. Ito, ano ito? Yi family military? Mukhang hindi naman. Anong alam, Montag? Ang galing ng family military, hindi mo makikita. Ang totoong galing sa surface lang. Tanging ang mga eksperto sa military factory ang makakaintindi. Ang parteng ito, sa gawa pa lang, alam kong lampas ito. SA top, level military technology. Paghanda ng eroplano, pupunta ako sa venue. Lolo Kin, Hindi ba 3 taon ka nang nagsasabi na hindi ka lalabas ng laboratorio hanggat hindi mo nasosolusyonan ang power issue ng bagong fighter jet ng Dacia? kung may reference ako sa parteng ito, 3 araw lang, masosolusyonan ko na. Tawagin ang military. Padalhan nila ako ng pinakamabilis na helicopter. Oo, mga kasama, tahimik muna. Mali ang akala ninyo. siya ay mula sa Yi Family Machinery Factory ng Longcheng. Hindi yun kilalang military giant na Yi family. Ah, hindi pala Yi family? Eh bakit nila nailagay sa exhibit booth? Tingnan mo ito. Basura lang ito na nakuha sa mga scrap metal. Ako sila lagay pa sa importanteng booth. Gusto mo bang isipin ng mga banyaga? Na ganito lang ang military technology en Dacia? Basura lang ba lahat? Anong balik emo? Wala akong magawa, may suporta ng pamilya sa likod nila. Pinilit mo pang ilagay sa exhibit na ito. Hay ikaw. Lujerwi, walang hiya ka. Ikaw mismo ang napilit ilagay. Ang produkto ni Efan. Hoy, si Lu Xiao ang piniling tagapagpatakbo. Ng buong industriya. Paano niya ito ipapakita ng Walang ingat? ayong pamilya Su? Sobrang yabang nyo. Oo nga, akala niyo ba na kayo ang numero 1 sa Longcheng? Hihihi mga kapwa, ang pamilya Su. Hindi niya ibig sabihin yon. Hindi mo pa ba ilalabas? Yang bagay na, yan, lumayas ka. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng pamilya Su. Pasensya na, naapektuhan kayo. Sandali, dinampot mo ang basurang ito. Iniinsulto mo kaming lahat na narito. Winawalang hiya mo ang buong military exhibit at lalong. Winawalang hiya mo ang mahalagang exhibit na dapat ay sa Militar na pamilya, ano ka na? Lujerwi, ano ba ang gusto mo? Simple, sirain ang piyesa at lumayas sa exhibit. Kapag sinira ang piyesa, ibig sabihin hindi tinatanggap ng industriya. Kahit magkaroon ng pagkakataon ang pabrika ng makina ng pamilya na pumasok sa military industry, hindi pa rin ito tatanggapin. Hindi pwede. Kaya tatanungin ko ang opinyon ng mga nasa kapangyarihan dito. Basagin. Dapat basagin. Oo, basagin. Basagin natin yan. Pambansang kayamanan, sinong magpapakalakas? Maestro, handa na. Si Young Master ay nasa. Military exhibition. Nalutas na ang missile technology. Pagkatapos lang ng 1 oras, matatapos ang paglulod ng programa. At lilitaw ang tagapagmana ng aming militar na pamilya Yi. Dalawang maestro, kayo po muna. Pambansang kayamanan, sinong magpapakalakas? Si Kin Lao pala. Bakit naparito si Kin Lao? Noong nakaraang mga exhibit, pumupunta lang siya kapag ilalabas ang produkto ng militar na pamilya Yi. Bakit siya naparito ngayon? Sino si Kinlao? Pinakamahusay na eksperto sa militar mula sa Great Sea Research Institute. 3 taon na siyang nagsara at nangako na hindi siya lalabas hanggang hindi niya nalulutas ang problema sa power ng bagong fighter jet na ikinagulat ng buong militar ng Great Sea. Kin Lao, bakit ka naparito? Gago. Anong kalokohan ang ginawa mo? Kin Lao, bakit Montag ako sinaktan? Sinira mo ang pag-asa ng Grecia. Kin Lao, bakit Montag nasabi yun? Ang galing ng paggawa sa piyesang ito. Ito ay gawa ng pamilya Yi sa industriya ng militar at Tiyak na isang malaking bahagi lamang ito. kapag nakumpleto, maaring malutas ang problema sa lakas ng eroplano na kinakaharap ng ating bansa sa loob ng 10 taon. Gayon. Nasira na ito. Ano? Paano ito nangyari? Kin, baka nagkakamali ka. Gago. Nagkakamali ba ako? Ang pamilya Lu, hintayin nyo ang parusa. Hey, Huli na ako ng isang hakbang. Walang suwerte ang matandang Kin. Walang suwerte ang ating bansa. Kin, huwag kang masyadong malungkot. Marami pa akong ganito. ano ang sinasabi Montag? Sabi ko, meron pa akong isang sako. Ginawa lang ito ng tatay ko. Noong walang magawa, Ito ang power module. Ito ang engine component. Anti-radar coding. Ito ang weapon loading chain. Diyos ko, ICAF. ICAF BAI.
Miyembro ng pamilya Yi sa militar? Anong pamilya Ye sa militar? Kahit ang apelyido ko ay Ye. Ang pamilya ko ay may maliit na pabrika ng makina. Nagkakamali ka. Paano ito posible? Isang maliit na pabrika ng makina ay may ganitong mga bagay? Ito ay top military secrets. Alam kiyo ene, Chin. Ang mga ito ay peke lang. Pumunta ako sa bahay nila, isang sirasirang, maliit na pabrika ng makina. Gumagawa lang sila ng mga laruan. Parang kakaiba at nakidnap pa ako sa gitna. Aya't pinaghihinalaan kong nagnakaw sila ng military secrets ng ating bansa para gumawa ng mga peking ito at ibenta sa ibang bansa. Ano? May ganito pala? Ang pinakakasuklam-suklam sa militar ng ating bansa ay ang mga traidor na tulad mo. Isa pala itong taksil. Dapat tarusahan ng mabiga. Hindi ang pamilya ni Evan ay hindi ganoon. Paano mo ipapaliwanag kung saan galing ang mga piyesang ito? At paano makukuha ng isang maliit na sirasirang pabrika? Ang atensyon ni Bossa? Ako. Yefan, magpaliwanag ka na kung hindi. Malalagay sa panganib ang buong pamilya mo. Hindi ko rin alam. Ginawa lang ito ng mga magulang ko. Akala ko mga peking laruan lang. Mukhang ang pamilya nila ay nagnakaw ng military secrets ng ating bansa. Mga traidor, kin. Mangyaring magbigay ng patas na hatol. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko sa mga taksil. Mga tauhan, dalhin siya sa tanggapan ng seguridad para sa masusing pagsisiyasat. Kinlaw. Si Yefan, hindi talaga siya ganoong klaseng tao. Kung siya ay ituturing na taksil at mahuli ng tanggapan ng seguridad. Tapos na siya. Tapos na ang kanyang pamilya. Su Jianchao, ang pamilya mo. Gusto mo rin bang maging taksil? Hindi, kami ng pamilya ko. Walang kinalaman sa kanya. Luyeroi, ano pang hinihintay Montag? Hulihin siya. Opo, mga tauhan, dalhin niyo siya. Ihatid sa tanggapan ng seguridad. Hindi ako taksil. Tatay, bitawan mo ako. Kapag napasok ka sa tanggapan ng seguridad, ang pamilya mo ay hindi na makakabangon. Suyao, ang pamilya Su ay akin. Kayo, ang lakas ng loob nyo. Magandang araw, yung master. Sino-sino ito? Ang lakas ng dating. Sino pa ang mag-angkin ng pangalang Ye dito? Malamang. Ito na ang pamilyang Ye na sinasabi nila. Naku, Yefan. Hindi ba totoo na ang pamilya niyo ay isang nakatagong pamilya? Walang sugat, di IBA? Nanay, bakit kayo nandito? May gustong ipasok ang tagapagmana ng Ye. Sa bilangguan, hindi ba ako pupunta? Ano ang karapatan ninyong arestuhin siya? Ano? Dahil lang sa dala niyang mga illegal na piyesa ng militar ng ating bansa? Hindi lang siya ang huhulihin namin. At ikaw, ang utak sa likod nito. Ako? Kilala Montag BA ako? Zenoka? Zenoka BA? Isa ka lang maliit na may-ari ng pabrika. Basura ng lipunan. Kung hindi dahil sa eksibisyon ng militar ngayon, makikita mo ba ang mga importanteng tao na ito? Bastos. Sino ang nagpahintulo sa iyo na magsalita ng ganyan sa aking guro? Tatay, bakit ka nandito? Hindi ka BA dapat nasa research institute? Zuwail. Sinabihan kitang alagaan ang aking manugang. Ganito ba ang pag-aalaga mo? Academician Su, tinawag mo siyang guro? Pero, hindi ba't matagal ka nang sumunod kay Chief Engineer Yi? Zia BA talaga? Oo, talagang ga, ako lang. Medyo abalang-abala lang kaya nalilito. Nababaliw ka ba? Ang pamilya natin ay isang maliit na pabrika ng gas. Paano ka nagpanggap bilang pamilya Ye? Xiao Fan, sa loob ng maming taon, para hindi ka mabigatan at maging masaya, maraming bagay ang itinago ko sa iyo. Ang totoo, ang pamilya natin ay ang pinakamataas na. Pamilya ng militar sa China, ang pamilya Ye. Ikaw ang sinasabing Chief Engineer Ye. Alam Montag na pala. Alam kong gusto mong ipagtanggol ako. Pero kung magpapanggap tayo bilang pamilya Ye, mamamatay tayo, papatayin tayo. Pasensya na, ang tatay ko kasi kamakailan lang. Sobrang dami ng order ng gas tank, nagkakaroon siya ng hallucination. Kahit na yan ang apelyido namin, walang kinalaman sa military industry na pamilya Ye. Kahit kailan. Lolokin, narinig Montag, di ba? Sabi ko na nga ba, isang maliit na pabrika sa probinsya. Paano makakagawa ng napakaraming confidential parts? Yun pala, hindi lang nagnanakaw ng mga lihim ng ating bansa. Nagpapanggap pa bilang pamilya Ye ng military industry. Ang tatay at anak na ito, grabe ang kapal na mukha. Ang bata, ang lakas ng loob, nagpapanggap bilang pamilya Ye. Talaga, yung huling nagpapanggap bilang pamilya Ye, yun ay, ako, si Zenggu, nag-aral para sa military industry ng bansa. Nang mahigit 30 taon, kailangan ko bang magpanggap bilang sarili ko para magnakaw ng gamit ng sarili kong pamilya? Huwag ka nang magyabang, bakit ka nagpapanik? Totoo ang sinasabi ng tatay mo. Adik ka na ba sa pagpapangga? Sabi mo, totoo. Ano ang ebidensya?
Lolo King, huwag na tayong magkaksaya ng oras. Tawagan na natin ang mga tao. Paarestuhin sila. Sandali, sinong nagsabing wala siyang ebidensya? Ang suga sa tuhod ko, yan ang ebidensya. Noong una, makuha ang mga military parts ng pamilya Ye. Nagyuko ako sa harap ng pabrika ng pamilya Ye ng 3 araw at gabi. Bago ako himatayin, binigyan ako ng tubig ng kanilang factory manager na siyang nasa harap natin ngayon, si Yi Zhengguo. Nahikayat ako sa iyong dedikasyon. Sa hinaharap, malugot kang tatanggapin ng pamilya Ye. Paano ito nangyari? Kaya siya talaga. Baka ang tatay ko talaga ay. Mas mabuti pang isipin kung paano tayo tatakas kasama sila mamaya. Chief Engineer Yi, maaari bang dalhin ko ang mga Waste Production Samples NG Pamilya Ye, SAMG yon. Ang military technology ng ating bansa ay magiging leader sa mundo ng 100 taon. Ano ba yang pagmamadali Montag, Xiao Kin? Hindi pa nagsisimula ang main event. Ang main event. Baka may iba ka pang mas advanced na technology na na-breakthrough? Siyempre, kanina lang, ang aking guro ay nakabuo na ng cruise missile technology. Ano? Cruise Missile Technology? Yan ang technology na inaral ng Amerika ng 10 taon. At hindi pa nila nabubuo. Sa mundong ito, walang technology na hindi kayang buuin ng aking guro. Lolo Su, huwag mo nang sundan ang kalokohan ng tatay ko. Alam ko naman ang kalagayan ng pamilya natin. Ngayon, nainganyo mo siya pag nalaman niya ang totoo. Tayo ang magkakaproblema. Kapag nalaman niya ang totoo, mas lalong magiging malala. Kanina, tumawag mismo ang pinuno ng ating bansa. At gustong bisitahin siya, at bibigyan pa ang tatay mo ng Medal of Honor para sa mission. Siya. Bakit kayo lahat nag-arte? Lolo Su, tumigil ka na. Hindi natin kaya ang mga taong ito. Ay, pasensya na Kinlaw sila kasi. Mahilig lang magbiro yung mga baril at missile na yan. Mga laruan lang yan, puno ang bodega namin. Nang ganyan, huwag niyo seryosohin. Narinig Montag ba Kinlaw? Mga replika lang ang ginagawa nila, huwag kang maniwala. Sinong nagpahamak kay Chief Engineer Yi? Hindi ko ba alam kung totoo ang mga to? Kinlao. Tumigil ka. Ikaf, yung nakbazak NG Pieza ni Chief Engineer Yi kanina. Sinasadya kong sirain ang mahalagang equipment ng bansa. Hulihin ang SEY na to, dalhin sa Security Bureau. Ayon SA Article 37 in National Defense Research Confidentiality Regulations. Hoy Kinlao, makinig ka muna Kinlao. Hoy Kinlao. Seryoso ka pala? Hindi mo ba sinabing mga laruan lang to? At, itong Kinlaw, tinatawag kang Chief Engineer Ye. Baka talagang tayo yung Ye family. Si Yefan, actually, ang pamilya natin. Hoy, problem Chief Engineer. May error SA program loading. Kailangan ang highest authority MO. Ano NG nangyari? Papunta na ako. Ngayon, hindi pa ganap na successful ang missile tech. Itinago natin sa batang, to sa loob ng maraming taon. Dapat sa pinakamasayang panahon ng Yi family. Ipapahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Xiaofan. Anong Yi family? Huwag kang mag-overthink. May alisin lang ako, anak. Hoy, tita. May problema sa order sa factory. Samahan ko si Papa. Para ayusin. Alis na kami. Sige na, alis na tayo. Oy guro, Hintayin Montag ako. Ano ba talaga ang ginangyayari? umalis na lang bigla si Kinlao. At si Papa mo Xiaofan, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang LEG Tank Factory lang ang negosyo nyo? At ang respeto ni Kinlaw kay papa mo. Sigurado akong may tinatago siyang importante. Hindi pwede. Dapat kong malaman ang katotohanan. Yaw yaw, ikaw na muna dito. Hoy, papa. Pero Ray Tank Factory lang talaga ang amin. Yefan, parang may kakaiba talaga. At si lolo ko, akademya ng Research Institute. Pero sunod na sunod sa'yo, tinatawag ka pang guro. Paulit-ulit. Parang may kakaiba. Ay, naloko ka rin ng mga magulang ko. Ang pamilya ko talaga, ordinaryo lang talaga. Ang lolo mo, dahil close sa tatay ko kaya sumabay sa kalokohan niya. Pasensya na. Dahil lang sa pagiging mapamalaki ng mga magulang ko. Muntik na kayong maapektuhan, pamilya Su. Paano mo naman masisisi ang sarili mo? Si Jerry, dahil sa akin kaya paulit-ulit. Naginugulo ka. Ako ang may kasalanan. Hoy, ma.
Hoy, Xiaofen, kanina kasi nagmadali ka. Nakalimutan kong sabihin, bukas ay Dragon Boat Festival. Tawagin mo ang mga magulang ni Yao Yao. Magkita-kita tayo para sa reunion. Ang nangyari ngayon, muntik na maapektuhan ang pamilya Su, alam mo ba? Hiwalay na kami ni Suyaw. Ano? Hiwalay na kayo. Tita, nagbibiro lang si Efan. Bukas, dadalhin ko ang mga magulang ko, ayon na. Paalam, tita. Nag-away kaya ang dalawang batang ito. Itong tarantadong ito, maghihiwalay sa anak kong babae, babaliin ko ang mga binti niya. Sa magkasintahan, normal lang ang away. Ayon sa contingency plan, Team 1, siya sa atin ang navigation issue. Team 2, Bantay ng power module. Team 3, tulong ako ay calibrate on-call program. Kailangan sa pinakamaikling oras. Mahanap ang root cause. Sige. Hindi mo kailangang tulungan ako. Cooperation lang tayo, 2 araw pa lang. Ang dami ng problema. Kung itutuloy pa, baka ano pa ang mangyari. Hindi na kita maapektuhan. Ako ang dakilang sa family heroes. Hindi ako madaling maapektuhan. At saka, kanina, ipinagtanggol mo ako. Ayokong may utang na loob sa iyo. Talagang okay lang. Hindi na kita maapektuhan. Tayo ganito na lang. Tigil. Ano ba yan? Yefan, naaalala mo ba noong 3 taon ang nakalipas? Hay, ingat. Ano ba yan? Marunong ka bang magmaneho? Yefan, ang tagal na, hindi mo pa rin ako nakikilala. Pag nakilala mo ako, babaguhin kita. Hay, ano ang sinabi mo kanina? Bahala ka, ninakaw mo ang first kiss ko. Kailangan mong panagutan ako. Hindi naman tayo tunay na magkasintahan, saka. Ang yaman-yaman ng pamilya mo. Hindi kita kayang buhayin. Ano naman? Ako na ang bahala sa'yo. Pero, Wala nang pero-pero, desisyon na to. Gabi na rin. hatid na kita, wala pa akong hotel, titingin muna ako. 800. 500. Ang mahal ng mga hotel dito sa paligid. Kung gusto mo, sa bahay na lang tayo mamaya. Mayroon akong suite sa Jinseokseangjang sa tabi ko. Parang hindi maganda yon. Bakit naman? Wala naman akong iniisip na. Pick mong boyfriend. Kung ayaw mo, sasabihin ko bukas sa tito-tita mo na inapi mo ako. Tingnan natin kung hindi ka nila pagalitan. Sige, sasama na ako sa'yo. Talagang takot ako sa'yo. Aray, Anong nangyari? naliligo ako biglang may nag-crack, nawala ng kuryente, ako. Takot ako sa dilim. Bitawan mo muna ang kamay ko, titingnan ko kung trip lang. Hindi, natatakot ako. Ayos na, trip lang pala. Magbihis ka na, baka magkasakit ka. Ano nang balak mo? Hulaan mo. Ano nang gusto kong gawin? Hay, manyak! Nay, inimbitahan tayo ng mga magulang ni Efan. Sa kanilang bahay. Ayos, maganda yan. Sa ganong liblib at sirasirang lugar, wala akong gana pumunta. Ikaw na lang ang pumunta. Kung ayaw mo, edi kami na lang ni Tay ang pupunta. Huy, Suinju, hindi ka rin pwede pumunta. Hoy, mahal, Arangisa natin. hindi ba maganda? Malaman din natin ang sitwasyon ng pamilya ni Yefan para mapanatag tayo. HMP. Hindi ka ba curious kung ano talaga ang Sitwasyon ng pamilya ni Yefan? baka naman talaga, ano? May hidden na malaking tao? Paano naman posible na may malaking tao natitira sa probinsya?
Ang lugar na yon, ang dumi at ang layo. Ma, Sige, kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin, ha? E di ngayon, mag-isa ka na lang sa bahay. Hala. Hindi mo ba ako pwedeng tanungin ulit? Ziga na, ziga na. Tara, ha? Tara na. Aray. Ano bang lugar ito? Ano bang dan tu ang tak-tak? Ayoko nang pumunta. Pasensya na po tita, medyo hindi pantay ang daan dito sa probinsya. Tis-tis lang po, malapit na, sa susunod na kanto na. Ha, Naku, lugar na ayaw patirahan kahit ng aso. Ayoko nang. Bumalik dito. Siege na, siege na. ma, tiis-tiis lang, malapit na. Tiis? Ang tagal ko nang nagtitiis. Sabihin ko sa'yo, pagpunta natin doon. Kung mabigo siya sa akin, hindi ako magiging magalang. Huwag mo akong sisihin. Naku, sige na, malapit na. tita, yun na po ang bahay namin. Hala. Ma, Eri. Okay lang, walang problema. Naku, tita, okay lang po ba kayo? Ano ba itong lugar na ito? Tito at tita, ito po ang bahay namin, wala pa po ang mga magulang ko. Hala, tara po't uminom muna tayo ng tubig, magpahinga. Ha. Sakto, tara na tayo. ma, Naku, nandito na tayo. Okay lang, Xiaofen, kumplida. Samahan mo kami sa loob ng bahay. Tara na. tara na ma. Naku talaga. Tuloy po. Anong hidden rich family? Mas mahirap pa pala siya sa inakala ko. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magkaroon ng relasyon ang anak ko sa ganitong klaseng tao. Hala. Ito, aray. Ito. Pa, Naku, ito, undaglase red pala ito. Ito ay mula pa sa Yuan Dynasty. Isa itong rare piece mula sa Imperial Kiln. tatay, nagkakamali ka ba? Mukhang madumi ito. Lolo Su. Nababaliw ka na ba? Sa ganitong lugar, anong maganda ang makikita? Tama ang pagkakagawa, kulay at disenyo. Noong nakaraang taon, may nabenta sa Christie's na katulad nito. Mahigit 20 milyon ang presyo. Tito, huwag mo nang hawakan, yan ang ginagamit namin sa pag-aatsara. Ano? Ginagamit nyo itong kayamanan sa pag-aatsara? Ah, Naku, sayang na sayang ito. Su yan su. Ano bang sinasabi mo? Malabo na bia matamontag? Noong nakaraang taon, bumili ka ng basura, gumastos ka ng ilang milyon. Pinagmamalaki mo, ngayon naman itong basurang banga ng atsara. 20 milyon daw. Sa lugar nila. May ganitong kayamanan bia? Ah, may kilala akong eksperto sa Antigo. Kukunan ko ng litrato at ipapadala sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Master Wu, kamusta? May kayamanan ako rito. Tingnan mo kung totoo. Oo? Si? nanay, tatay, nasaan na kayo? Pagkatapos naming ayusin ang mga gasol, pupunta na kami. Masikaso montag muna zila. Naku, huwag na, dumating na ang mga magulang ni Yaw. Bumalik na kayo agad. Tito, tita, umupo muna tayo. Medyo matagal pa ang mga magulang ko. Magpapainit muna ako, umupo muna kayo. Nanay, tatay, umupo na kayo. Tatay, Naku naman. teka na. Si? Pupunta na. Ang bango, espesyal ang amoy ng uso. Ang sarap ng amoy.
Tatay, Ano? Ang ganda ng mga linya, ginto ang itsura. Naku. Ano bang ginagawa mo? Ang ingay Montag. Naku po, ito ay isang kumpletong set ng upuang opisyal. Isang maliit na yaman ito. Tito, kinuha lang iyan ni tatay sa basurahan. Masakit sa puwet, kaya ginawang panggatong. Sayang na sayang. Ah, ang ganda ng ukit, ang lig ng kilin, dapat ito ay galing sa palasyo ng Qin. Yung mga sirang kahoy na yan, noong nakaraang taon, isang sira-sirang. Upuan na 4 ang tuktok, naibenta na ng 10 milyon. Kung buong set ito, Ito. 3 set na ang nasunog, kulang pa ang panggatong sa taglamig. sayang na sayang talaga to. Tito, walang halaga to, sabi ng tatay ko. Ilang sentimo lang kada kilo, gamit na namin to ng 20 taon. Hindi pwede, 2. Ay, tumilok na ang manok ko, pakainin ko muna. Tigil. Hindi, talagang wala ka bang katapusan? Ono ba yung hawak mo? Patpat, Tito, hindi mo sasabihing antigo din to. Patinggin ga. Hindi, ay ang dumi-dumi, itapon mo yan. tatay, ito ay baston ng emperador. Buong Britanya ay hinahanap ito, walang katumbas na halaga to. Hindi pwede, ito ay ginagamit ng nanay ko sa paghahalo ng pagkain ng manok. Ay naku po. Yaw-yaw. May problema ba ang tatay mo? Ay, ano ba sinasabi mo, normal lang ang tatay ko. Bakit ka ganyan, bigla-bigla? Xiao Fen, sabihin Montag es a Tito en Getotu. Ano ba talaga ang trabaho ng pamilya mo? Tito, ordinaryong manggagawa lang ang mga magulang ko. Ay, Swinju, sabi ka uzayo. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ang pamilya nila ay, kung ganoon kamahal ang mga antigong ito, siya. Pwede ba niyang itapon lang ng ganon? Talaga. Mahal, noong ako'y naloko noong nakaraan, naghanap ako ng isang national level na appraiser. At nag-aral ako ng kalahating taon sa pagkilala ng antigo. Kaya, ngayon, hindi ako magkakamali. Xiao Fen, tingnan Montag. Magiging pamilya na tayo, kung mayroon kang. Hindi mo dapat itago sa tito, pati kay Yaw Yaw. Tito, ang tatay ko, mahilig lang talaga siya sa basura. Lahat ng ito ay kanyang kinolekta. Hindi ako naniniwala. Pero okay lang, lahat ng ito ay nakunan ko na ng litrato. At ipinadala kay Master Wu, hintayin na lang natin ang balita. Master Wu, Jianzhou. Lahat ng ito ay tunay, bawat isa ay napakahalaga. Sinasabi mo bang lahat ng ito ay tunay? Si Master Wu, siya ang eksperto sa pakilala ng antigo. Ekspertong pambansa, siguradong hindi siya nagkakamali. Naku, ang mga gamit ninyo sa bahay. 100%, lahat ay tunay. Pero ang mga ito, nakuha lang ng mga magulang ko sa pagtritrisiklo. At pagpulot ng mga basura. Baka swerte lang nila at nakakuha ng tunay. Paano naman posible na may ganoong kaswerteng pangyayari? Sigurado ako, kahit ang pinakamayaman, hindi magkakaroon ng ganito karaming kayamanan. Xiao Fan, ang pamilya mo, Naku. hindi pangkaraniwan ah. Ha? Naku. Xiao Fan, kanina medyo masungit ang tita. Hindi ka magagalit, di ba? Nay, ang bilis mo namang magbago ng ugali. Nanay ni Suyaw ka. Paano ako magagalit? Bakit tita pa rin ang tawag? Pamilya na tayo eh. Tama na, Nay, ang babaw mo naman. Kanina mo pa sinasabi na mahirap lang ang pamilya ni Evan. Wala man lang magandang webles. Naku, iba na ang panahon ngayon. Hindi ko alam. Na napakagaling pala ni Xiao Fan. Sabi ko na nga ba, hindi ordinaryong tao si Evan. Hay, Xiao Fan.
Ganito na ang oras. Bakit hindi pa umuwi ang MGA magulang mo? Ito, Ganito na lang, diretso na tayo sa pabrika. Para hanapin sila. Makita rin namin. Ang negosyo ninyo. Nga, para makita namin kung ganyan ang bahay ninyo. Ang pabrika nyo siguradong kamangha-mangha. pero ang paligid ng pabrika. Naku, okay lang. Mga importanteng tao talaga, busi. Dapat lang tayo ang pumunta. Tara na, tara na. Tito, tita, ito na ang pabrika namin. Ito, Ito na ang pabrika ninyo. medyo. Medyo simple naman pala. Guro, ano na ang nangyari? Mabuti. Tak umpe. Ang sistema na ito ay magpapalakas. Sa ating bansa ng malaki. Tito, tita, pasok na tayo. Ang weird, ang tahimik ngayon. Nasaan na ang mga magulang ko? Ayos, tamang-tama para makapaglibot tayo ng maayos. Lahat, makingat. Dumating ng binata. May kasama pang bisita. Sabihin agad sa punong inhinyero. Wiye, kunin mo yung mga inihanda ko. Makikipagkita ako sa mga magulang ng kasintahan. Sige. Yung anak kong babae, nakakapag-asawa pa ng binata. Talagang swerte ng 8 henerasyon, to. Oy. Ano? Delikado sa pabrika? Ingatan ng binata. Pupunta na ako. Ang pabrika nyo talaga, iba eh. Hoy, Xiao Fen, bakit ka nandito? Tito Son, nasaan ang mga magulang ko? Wala sila dito eh. Imposible, kaninang hapon sabi ni Mama nasa pabrika pa siya, nagkakabit ng tornilyo. Naku, hindi na ayos ang alignment ng granules. Huwag mo nang lokohin ang bata, Lawson. Ito Xiao Fen, yung mga magulang Montag. Akalabas lang para maghatid ng delivery. Oo, nagatid sila ng delivery. Ang mga magulang ko talaga, hindi man lang nagsabi. Naku, yang blueprint kanina, hindi pa nayos. Mukhang assembly diagram ing missile to Missile? Tito, tita, ito po yung improved flowchart ng aming data. Ng improved flowchart. LPG tank lang pala, 2. LPG tank? Pero bakit ang komplikado ng improved flowchart na to? At yung mga piyesa dito, parang hindi naman. Hang LPG tank 2. Kasi yung LEG tank namin sa pabrika, pinakamaganda sa buong mundo. Kaya super detailed ang improvement process. Iba yung tank namin. Kumpara sa iba. Maliit ang ulo pero malakas ang apoy. Ang sarap ng tinapay na inihaw dito. Lagi yan pinupuri ni Tito sa mula Middle East. Middle East? Lanan. Tatay, ano, tong blueprint? Ang precise tignan. Ito yung pinakabagong design ng missile para i-ship sa Middle East. Nakuha ka una. Lahat nakma, match. Xiao Fan. Sabihin mo ng totoo sa Tito, yung mga LEG tank na ginagawa nyo, sa Middle East ba talaga binibenta? Bakit? Ayun na nga eh. Ang dami niyong treasure. Hindi kayo gumagawa ng LEG tank, di ba? Tito, wag ka namang biro. Kung hindi tank ang ginagawa namin. Misal ba? Kung hindi ka naniniwala, tignan mo mismo. Light tank to, di ba? Xiao Fen, hindi pwedeng ganito. Yang connection point. Ang itsura nito, hindi talaga ito mukhang ordinaryong gastang. Hindi ba ito ordinaryong gastang lang? Hoy Xiao Fan, huwag mong bilisan, tigil mo na. Tingnan mo kung gaano ito katibay. Huwag. Xiao Fan, ibaba mo na. Yung matanda su. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ba ito gas tank lang? Tito, tignan mo. Yefan, delikado ang mga gas tank na ito. Ibaba mo na yan.
Naku po, huwag Montag nang laruin yan. Tigil Montag na yan. Tita, dumating ka na. Okay lang, okay lang. Wisit na bata, sinong nag-utos sa'yo na gamitin yan bilang laruan? Alam mo ba kung gaano kalakas ang puwersa nito? Tatay, gusto ko lang patunayan. At saka, gaano ba kalakas ang maliit na gastank na ito? Maliit na gastan? Ito ay Ito ay special na limited edition na gastank para sa mga kliyente. Paano kung masira mo yan? Naku, Yifan, tatay. Yung talaga bang gas tank lang ito? Siyempre naman, tingnan mo ang disenyo. Tingnan mo rin ang texture. Naku, ito ay special para sa mga royal family sa Middle East. Gawa sa kamay, isa nito ay nakakahalaga ng 8,888 pesos. Oh, Naku yaya, ang ganda Montag ngayon. Ang swerte ng anak ko na mahanap ka. Ito ang pinakamalaking biyaya sa buhay niya. kamusta po tito at tita? Tita, nagbibiro ka lang. Ako ang swerte. Naku, dumating na ang mga magulang. Naku, Ito ba ang nanay ni Yaw Yaw? Tama. Ako ang nanay ni Yaw Yaw. ako si Lumaxiang. Ito ang tatay ni Yaw Yaw. Si Su Yansu. Kayo ba ang Anak et manugang ni Vaye? Naku, bihira kayong pumunta sa amin sa probinsya. Salamat sa inyong pagpunta rito. Parang pinapakita nila na mas bata ang tatay ko sa kanila. Maganda ang feng shui dito, kaya nagpahangin kami. Doble ang zayan gayon. Mamaya, maghahanda ako ng handaan sa barangay. At sa handaan, may isang bagay akong napakahalagang anunsyo. Tatay, ano yon? Ang seryoso naman. Mamaya mo malalaman. Tara na. Tumigil ka na diyan, pasok na tayo sa loob. Tito, tita, tara na. Gusto kong umalis. Walang makakaalis ngayon. Sino nagpapasok sa'yo? Hindi ka welcome dito. Lujery, ano na naman ang gusto mo? Anong ginagawa mo? Siyempre, para gawin ang tama. Nakuha ko na ang ebidensya ng pagbibenta ng armas ng inyong pamilya. Nakuha ko lahat, paparating na ang pulis. Sino nagsabing nagbebenta kami ng armas? Daytante ang ginagawa namin. LPG tanke? Chinek ko na itong pabrika. Walang permis sa produksyon at negosyo, at saka, ito ba sinasabi mo? LPG tanke lang lahat ito? Ma, pa, anong nangyayari? Bakit ganito? Ang daming armas dito. Alam ko na. Mga replika toy ba ito? Xiao Fan, ipapaliwanag ko mamaya ito. Pero tandaan mo, wala kaming ginawang illegal. Magpaliwanag ka na, kailangan mabilis. Malapit na dumating ang pulis bago ka makulong. Akala ka uzino, yapang Montag dati. Secret na mayaman? Mga negosyante lang pala ng armas. Ang daming armas, 10 bises ka pwedeng barilin. Tigilan mo pa, pakita mo yung permit. Yun ga. Nakalimutan mo? Sorpresa para kay Xiao Fan sa party. Malaki na si Xiao Fan, tamang pagkakataon. Masanay siya. Uun ga, ano pa ipapaliwanag? Wala ngang permit, may tinatago kayo. Marumi na negosyo. Yaw Yaw, lumayo ka sa kanila. Mga negosyante ng armas yan, mababaril yan balang araw. Ma, huwag kang ganyan. Tita, huwag po, mahirap lang kami. Pero ordinaryong manggagawa lang magulang ko. Hindi negosyante ng armas. Ordinaryo? Sinong ordinaryo? Ang may ganito kayaman? Akala ka OBA. Mayaman kayo? Yun pala. Galing sa armas? Sayang, na-disappoint ako. Bienan, sa party ko ipapaliwanag. Lahat ng detalye, pero hindi ngayon. Sino biyenan Montag? Hindi papayag ang anak ko na magpakasal sa pamilya nyo. Yaya, tara na. Ma, hindi ako aalis. Naniniwala ako kay Yefan, pati na rin kay Tito Ye. Ang mga mata ni Xiao Fan, hindi yan nagsisinungaling. Ang tigas ng ulo mo, bakit hindi ka makinig? Suyao, ano ba ang meron sa mahirap na to?
walang pera, walang posisyon, saan siya mas maganda sa akin? Si Yefan, mas maganda siya sa'yo ng 100 beses. Simple siya. Mabait. May malasakit, hindi tulad mo, puro pang-aapi lang alam. Mabait at may malasakit, walang kwenta yan, pwede ba yan ipambili? O kaya ipangkain, tita? Ha? Ang kasal namin ni Suyao, napagkasunduan na ng ating dalawang pamilya. At ang aming pamilya Lu, malapit na makipagkasundo sa pamilya Ye. Para sa kontrata na bilyon-bilyon. Kontrata na bilyon-bilyon. Naku, Lu Xiao. Kung magiging asawa ng pamilya, Lu ang aming yaw-yaw. Malaking biyaya yan para sa kanya. Kailan ko sinabing pakakasalan ko siya, ma? Huwag kang basta-basta nangako sa iba. Ang tigas ng ulo mo, pakakasalan mo ang ganitong mahirap. Anong kinabukasan meron ka? Sa pamilya Lu ka lang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ma, ikaw na lang ang magpakasal. Kung gusto mo talaga si Lu Jerwi, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Ikaf. Suyao, pwede ka pang bumalik. Kahit na ikaw ay isang maruming second hand na. Pwede pa rin kitang pakasalan, hindi ko na lang papansinin ang nakaraan. Ikaw, Huy, huwag kang magmadaling tumanggi, tingnan mo ang mga mayayaman sa labas. Sino ang gustong magpakasal sa second hand na tulad mo? Ganito ako, hindi ba't patunay yan na totoo ang nararamdaman ko sa'yo? Subukan mong ulitin. Gagamba, hinahamon mo ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Halika rito. Ginoo, magaling ang suntok, ang anak natin. Sa wakas ay may tapang na. Magaling, parang ako noong bata pa. okay ka lang. Okay lang ako. Gagamba, puro suntok lang ala Montag. Isa ka lang artista na kinuha ni Suyao. Para manginis sa akin, magkano ba ang sinasahod mo sa kanya kada buwan? Para sa kaunting perang ito, sinaktan mo ako, ang tagapagmana ng Lu family? Nababaliw ka na ba? Ano? Ano? Artista? Tita, hindi Montag PA alam, no? Kahapon, pumunta ako sa kumpanya para hanapin si Suyao, pero nakita ko sa kanyang mesa ang isang kontrata. Ito, ang kontrata ni Suyao sa kanya. Paano niya ito nakita? Suya. Ano ba ang kinay Montag? Lakas ng loob mo. Naghanap ka pa ng artista para lokohin kami ng tatay mo. Yefen, ano ba ang nangyari? Okay lang, Xiaofen. Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi kami magagalit sa iyo ng tatay mo. Hindi ka namin sisishin. Sa totoo lang, lahat ng ito ay peke. Noong araw na yun sa job fair, maraming kumpanya ang tumanggi sa akin tapos nakilala ko si Suyao. Naghanap siya ng tao katulad siya ngayon. Ang problema kay Lu Jerwi. Tapos pumirma kami ng kontratang ito. Ako ang mapapanggap na boyfriend niya. Tutulungan ko siyang ayusin si Lu Jerwi at siya naman ang mapapanggap na boss ko. Para tulungan ako sa inyo. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Hindi ko inakalang magiging ganito ang resulta. Naku, anak, bakit mo kami ng tatay mo? Ginag anito? Naku, naghanda pa ako ng sorpresa para sa iyo sa party. Malapit na silang dumating, tapos ngayon may ganito ka pang ginawa. Ha? Nak. Okay lang. Okay lang. Xiaosu, ano sa tingin mo sa anak namin si Xiaofan? Kamusta Zia? Tita, kahit nakahapon lang ako nagkataon. Na dumating sa inyo pero sigurado ako. Gustong gusto ko talaga si Yefan. Talagang gusto kong makasama siya. Kami ay, Ordinaryong pamilya sa probinsya, hindi ka ba mag-alala? Hindi talaga. At saka, ang ganda ng hangin dito. Parang paraiso. Gusto mo bang pakasalan si Xiaofan? Ito ay pagpapakababa, gusto mo pa rin? Gusto ko talaga. Yefan, iniligtas mo ako. Ang tagal kong hinanap hanggang sa nakita kita. iniligtas kita. Naaalala mo ba yung batang babae noon? Batang babae, ano ba ang gusto ninyo? Gusto niyo bang makipaglaro sa akin? Ano ba ang gusto mo? Halika na. Bitawan mo ako. Tumakbo ka na. Ikaw pala. Ay naku, hindi ko inaasahang may ganito palang tadhana ang dalawang batang ito. Ay naku, ito ang tinatawag na tadhana. Tama na. Ginagawang hangin ba ako dito? Suya, ipinakaloko sa'yo ang pagiging manugang ng aming pamilyang Lu, isa itong karangalan. Huwag kang magpakamalabo. Suyao, lumapit ka rito. Pinag-aral at inalagaan kita ng buong giliw sa loob ng 20 taon. Hindi para ipakasal ka.
Sa isang dukhang tulad niya, sa pamilyang Lu na ito, kailangan mong magpakasal. Sino ang may lakas ng loob na pilitin ang aking apo na magpakasal sa pamilyang Lu? Lolo, Iking mahal na apo, nakdusa ka. Walang utang na loob. Lumuhod ka. Tatay, ako. Naku tatay, sa harap ng maraming tao, hindi ba pwedeng bigyan? Si Jan Chao ng konting respeto. Respeto? Binigyan ba ninyo ako ng respeto? Hindi ba sinabi ko na, si Xiao Fan lang ang aking kikilalaning apo sa tuhod? Tignan ninyo ang ginawa ninyong kalokohan. Hindi, tatay. Hindi mo pwedeng isakripisyo ang kasal ni Yao Yao at ang kinabukasan ng aming pamilyang Su. Dahil lang sa pagkakaibigan ninyo sa kanilang pamilya. Ang sinasabi ninyong kinabukasan ay ang pilitin si Yao Yao na magpakasal. Sa taong hindi niya gusto, ang aming pamilyang Su ay hindi pa umabot sa punto ng pagbibenta ng anak para sa kayamanan. Lolo, Ginoong matanda, ang pamilyang ito ay mga kontrabandista ng armas. Ikaw ay isang respetadong akademiko ng National Research Institute. Sa iyong katayuan, kung makikisalamuha ka sa kontrabando ng armas, anong mangyayari sa iyo? Oy, ikaw. Ano ang maaring mangyari? Uun ka, tatay. Hindi tayo pwedeng makisalamuha sa pamilyang ito na nagpapalakad ng armas. Nais mo bang masaksihan ang pagbagsak ng sandaang taong pundasyon ng aming pamilyang Su? Nakpabanta ka sa akin? Ginoong matanda, nakikiusap ako ng mabuti. Dahil sa iyong pag-aral sa ilalim ni Chief Engineer Yi, pag-isipan mong mabuti. Posible kaya na Ang sinasabi mong pamilya ng kontrabandista ng armas. ay ang aking guro, ang pamilyang Yi ng militar, si Chief Engineer Yi? Tatay, ibig mong sabihin, ang pamilyang Yi ni Xiao Fan ay ang pamilyang Yi yon? Ang ginoong Yi na ito ay ang inyong guro, ang maalamat na Chief Engineer Yi? Tama. Hoy, sabi mo ba itong pamilyang probinsyano? Ang pamilya yun na nasa military industry. Lolo, bobo ka ba? ikaw, Talaga bang si Papa ang chief engineer yan na yon? Bakit siya nagtago ng pangalan ng ganito katagal? Lihim na pananaliksik. Kung totoong ang pamilyang probinsyanong ito ay ang pamilya yi sa military industry, pupugutan ko ang ulo ko at ipapangsipa sa inyo. Yang ulo mong puno ng tubig, hindi ko kayang sipain. Mat andang su. Ang pamilya Lu namin ay nakipagkamayan sa pamilya Su ninyo. Iyon ay dahil iginagalang namin kayo, pinapahalagahan namin kayo. Kung pipilitin mo maghanap ng ganyang tao para hamakin ang pamilya Lu namin, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Hintayin Montag. Team Wang, pwede nang dalhin ang mga tao rito. Huwag ilipat. Matapos makatanggap ng ulat, pinaghihinalaan ang lugar na ito. Illegal na smuggling and amas. Team Wang, ang pamilyang ito ang mga smuggler ng armas. May kasama pang isang academician ng Chinese Academy of Sciences. Dapat mong imbestigahan ng mabuti. Ay naku, tapos na, makukulong na tayo. Yi Fan, kung lumuhod kan gayon es aakin. Baka sakaling may pagmakaawa ko pa para sa iyo. Panaginip. Ang pamilya namin matuwid at walang tinatago. Natapos na ang pagsubok, mabuti para sa pagpapalakas sa bata. Pero hindi naman dapat siya mapahamak. Oras na para sabihin ang katotohanan. Chief Engineer Yi, bakit nandito ka? Team Wang, ano ang tawag mo sa kanya kanina? Chief Engineer Yi, paumanhin, Chief Engineer Yi, dumating lang kami dahil SA. Report na may sapat na ebidensya. Pakiusap, patawarin mo kami. O kiling, naiintindihan kayo? Trabaho Montag lang yan. Kung kailangan ninyo ng kooperasyon sa investigasyon, hanapin niyo lang AKO anytime. Chief Engineer Yi, nagbibiro ka. Ito, Hindi ito panloloko. DIBA? Honey, ako ito, hindi ba ako nagkakamali? Ito, paano ito possible? Paano sila? Ang pamilya yi sa military industry. Ang pamilya Lu namin ay may collaboration pa sa pamilya yi. Imposible. Siguradong mga artista lang silang lahat. Yefan, totoo bang kayo ang pamilya ng Shangjing? Pa, huwag mong sabihin sa akin na ang pamilya natin ay talagang ang... Ano ba ang pamilya natin? anak. Paumanhin. Niloloko ka ng ilang taon. Ang buhay na ito ng pagtatago ng kayamanan, talagang inihanda ko para sa tatay mo. Na maingat na inayos. Bakit ganito? Una, para subukan ang kakayahan mong kumita. Pangalawa, para matuto kang magtiis. Kung hindi ka dadaan sa hirap, paano mo makikita ang tagumpay? Kung wala kang tibay ng loob, kahit gaano kalaki ang kayamanan, kung mapupunta sa'yo. Kaya Montag peng ingatan? Binata, ang paglaki mo nitong mga nakaraang taon, lahat kami, ay nakikita. Et pangatlo, Ay nakita mo ang tunay mong pag-ibig, kahit hindi mo ipinakita. Ang tunay mong pagkatao, si Xiao Su ay handang ibigay ang buhay para sa'yo. hindi ba ito ang pinakamahalaga? Matandang lalaki ang lalim ng plano mo. Pero parang okay naman. Tito, ako. Tangang babae, ito pa rin ang tawag?
Papa, Hindi ko inakala na ang Yi family na ito ay ang kilalang Yi family sa Shanghai. At nakita ko pa, ang pinakamayamang si Chairman Yi at ang kanyang asawa. Higit pa rito, AKO at SI Chairman Yi ay naging magkamag-anak. Ay oon ga. HMP. Ang gandang apo na ito, muntik na ninyong pinalayas. Guro, malapit na ang oras, paparating na sila. Panahon na paibunyag ang tunay na pagkatao ni Xiao Fan. Lahat, pumasok na kayo ng sunod-sunod. Ito ay Blood Diamond mula sa Africa, para sa binata. Ito ay Sapphire mula sa Kashmir, para sa binata. Ito ang mga kilalang negosyante. Ito ay Millennium Snow Dragon Agarwood mula sa Myanmar. Ito ay limited edition na relo mula sa Geneva, para sa binata. Ito ay Night Pearl mula sa Amazon Tribe, para sa binata. Ito ay custom-made na Samurai Sword mula sa Japan, para sa binata. Ay, ang mga ito ay napakahalaga siguro. Pera lang ang iniisip mo, may napakagandang. Manugang na ayaw mo, gusto mo pa silu ano bang pangalan niya? Ano ba? Rui? Tingnan mo ang ginawa ko ngayon. Ay sige na, mamaya ay humingi ka ng tawad. Nang tapat. Sigsig, susundin kita. Mamaya ay hihingi ako ng tawad. Mga kasama, ngayon ay araw ng pagbubunyag ng tunay na pagkatao ng aking anak. Sa barangay hall, magkakaroon tayo ng simpleng salusalo. Mauna na kayo. Lu Ye Rui. Dahil sa personal na galit, nagpanggap kang reklamo. Hindi mo lang sinayang ang oras ng pulisya. Kundi ikaw ay sangkot din sa pagkuha ng litrato at pagnanakaw ng mga lihim ng bansa. Sumama ka sa amin. Hoy, Team Leader Wang. Team Wang, inosente ako Team Wang. Hui Team Wang. Ako ay Ginoong Ye, ako'y bulag at hindi nakilala ang kadakilaan mo. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Anong silbi ng pagmamakaawa sa akin? Xiao Fan. Ito lahat ay ipinagkakatiwala ko sa'yo. Naiintindihan ko, tatay. Hui Ye Fen, hindi, Yang Master Yi, alam ka una ang pagkakamali ka o. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kanina, minura mo ba si Suyaw? Esensya na yung Master Yi, nagkamali ako. Nakikiusap ako yung Master Yi. Patawarin mo ako, ipinapangako ko, hindi na ako. Makakagulo pi kay suya. Patawarin kita. Hindi ba't nagmamalaki ka na papaputukin mo kami lahat? Magnakaw ng mga lihim ng estado, tikman mo kung ano ang lasa nito. Yang Master Yi, alam ka una ang pagkakamali ka o. Yang Master Yi, alam ka una ang pagkakamali ka o. Yang Master Yi. Yang Master Yi, nakikiusap ako, patawarin montag ako. Tiyanan. Xiao Fan. Tita ay luluhod sa'yo, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Tita, ano ba yan? Ngayong pumasok ako sa baryong ito, ano ba ang ginulo ko? Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Ito, Xiao Fan, tumanda ka na, ikaw ang magpapasya kung patatawarin mo o hindi. Ako at ang iyong ina. Hindi kami makikialam. kung hindi lang dahil ikaw ang nanay ni Suyaw. Ayoko sanang patawarin ka. Sundin ko ang gusto mo. Yifan. Ako rin, susundin kita. Siyempre naman. Patawarin kita. Magiging biyanan mo pa rin ako sa hinaharap. Pero huwag mo nang gawin yon. Sigsig, magbabago ako. Yan ang tama. Ang pamilya, dapat ay masaya at mapayapa. Guro. Tingnan mo, naayos na ang hindi pagkakaunawaan, bakit hindi ngayon na lang? Pag-usapan ang kasal ng dalawang ito, double ang saya. Oo, dobleng saya.